Masaya. 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 Huwag kang gumalaw, ha? Inay, kukunan ko ng litrato. Gusto kong mag-picture. Kunla mo. Kunla mo. Inay, ayusin ko ang pose mo. Itaas mo. Itaas mo rin ito. May sakit ka ba? Maganda. Pangit na pulubi. Napakaswerte. Hindi ako pulubi. May sakit ako. Ako ang Kunlun War God. Yiyon Sao. Ako si Ion Zhao. Ako ang Kunlun War God. Yiyon Sao. Ikaw talaga? Yun Sao. Nahanap ko na rin kayo. 2 taon na. Nahanap ko na rin kayo. Pero bakit? Ganito ang nangyari. Si Joe Yang. Ang laki talaga ng handog ng pamilya Joe. Tita, ito pong mga regalo ay tanda ng aking sinseridad sa pagpapakasal. Kapag ikinasal na kami ni Roro, ang dot ay 10 beses pa ang dami nito. Sige, walang problema. Babalik na si Rauro. Pagdating ni Rauro, maaari na kayong magkasundong magpakasal. Tatay, nanay, nandito na ako. Rauro. Sino siya? Ito ang aking nobyo. Si Yun Sao ang pangalan niya. Yeyundo. Anong sinasabi mo, Rauro? Hindi ba't isa lang itong tanga? Nakakadiri talaga. Palayasin mo na siya. Hindi ako tanga. Ako ang Kunlun War God. Kunlun War God. Kunlun War God. Para sa inyo, baka tanga siya sa inyo, pero para sa akin. Siya ang aking nobyo, at siya ang nagligtas sa buhay ko. 2 taon na ang nakalipas, dahil sa pagliligtas niya sa akin. Kaya siya naging ganito. 2 taon ko siyang hinanap, at sa wakas, nakita ko siya. Pakakasalan ko siya. Pakakasalan? Pakakasalan? Kinruru, ano ba ang ibig mong sabihin? Dinala ko ang malaking dote para humingi ng kamay mo, tapos ito ang dala mo para makipagkita sa akin. Ano ba? Ginagago mo ba ako? Ginoong Zhao, pakibantayan ang iyong pananalita. Ito ang aking nobyo. Maging magalang ka. At saka, kailan ko ba sinabi na pakakasalan kita? Ano ang sinabi mo? Ginoong Joe, huwag kang magalit. May malaking pagkakamali lang ito. Hindi mahalaga kung ang tandang ito ay naging tanga dahil sa iyo o hindi. Ang totoo, tanga na siya. Wala ka ng kinalaman dito. Hindi mo alam kung gaano karami ang dala ni Ginoong Joe na regalo. Huwag mong galitin si Ginoong Joe. Sinabi ko na, hindi ko kailanman nangako na pakakasalan siya. Isang tao lang ang pakakasalan ko. Si Ion Sao. Tito at tita, inanyayahan niyo ako dito ngayon. Para lang ba ako hiyain? Hindi. Hindi, Ginoong Joe. Hindi ganoon. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Pero makinig ka. Sinisiguro ko na si Rauro ay ikakasal sa'yo. Hindi pwede. Ang taong pakakasal ko ay ang taong nasa harap ninyo. Ion Sao. Magpapakasal ako. Magandang ideya ang pakasal. Ako ang Kunlun War God. Ano? Kunlun War God. Anong ginagawa mo? Dapat siyang suntukan. Nagpakilala siyang Kunlun War God, isang tanga. Nagmamalabis siya sa pananalita. Hindi ba dapat siyang suntukan? Tama na. Ginoong Zhao, lumabas ka na sa bahay namin. Rauro, huwag kang magpakatanga. Pakasal sa isang tanga. Sisiraan niya ang buong buhay mo. Gusto ko. May utang ako sa kanya. Babayaran ko. Sige. May utang ka sa kanya, no? Kinruru. Sasabihin ko sa'yo, kapag natapos ko, ang tangang ito. Babalikan kita, tayo. Mahaba pa ang panahon natin. Umalis na tayo. Ginoong Joe. Ginoong Joe. Shin Rauro. Nataman ng kalabaw ang utak mo. Si Ginoong Joe ito, may bilyon-bilyon ang kanyang halaga. Kahit hindi tanga ang tandang ito, isang ordinaryong tao lang siya. Ikaw, nanay, ang mga bagay ko. Ako ang magdedesisyon.
Napo, ang saklap naman. Roro. Roro ang pangalan mo. Naalala mo na ako. Naalala mo na ba ako, Yunsu? Ako si Ion Zhao. Ako ang war god ng Kunlun. Ikaw si Roro. Pakakasalan kita. Pakakasalan kita. Pasensya na, Yunsao. Ako ang may kasalanan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gagalingin kita, sigurado. Kahit anong mangyari. Aalagaan kita habang buhay. Parang naihina naman ako sa salawal. Hindi pwede ito. Kung pakakasalan ni Rauro ang tanggang yon, ako, saan ko ilalagay ang mukha ko? Pero yung anak nating si Rauro, alam mo naman, matigas ang ulo niya. May pinagsamahan pa rin siya noon sa tanggang yun. May nadama siya. At saka, tinubos siya ng tanggang yun. Paano niya itatakwil yun? Pero hindi rin ito solusyon. Yung si Ginoong Joe, napakalaking tao yon. Nagkagusto pa yun kay Rauro natin. Kung mawawala yon. Ngayon, isa lang ang paraan. Anong paraan? Ngayon, kailangan na lang nating gawin na ang lahat para mawalan na ng pag-asa si Rauro. Anong ibig sabihin yan? Tatay, nanay, aalis na muna ako para pumasok sa trabaho. Sige, ingat ka. Nasa kwarto si Yunsao. Huwag ninyo siyang pahirapan. Ang tanga ng batang to. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Kami, ang bahala kay Yunjo. Diba, Lauchin? Oo, oo, oo. Huwag mong sabihin. Pag inayos tong tanggang to, Ang linis-linis pala. tanga pa rin naman yan. Yunjo. Labas tayo. Okay. Laro. Sige, sige. Gusto kong maglaro. Gusto kong maglaro. Mag-akyat tayo ng bundok. Okay. Okay, akyat bundok. Akyat bundok, yakap. Tara, akyat tayo. Masaya ba, tanga? Masaya. Hindi ako tanga. Ako ang Kunlun War God. Ikaw ang tatay ko. Ikaw ang nanay ko. Sige, 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 Kunlun War God. Ako ang tatay mo. Kukunan kita ng litrato. Litrato. Gusto ko ng litrato. Litrato. Halika, halika. Kukunan ng litrato. Litrato. Ang saya-saya. Huwag kang gagalaw ha. Kununan kita ng larawan, anak. Mahilig ako magpakuha ng litrato. Kununan mo na ako. Ayusin ko muna ang pwesto mo, anak. Itaas mo iyan, itaas mo rin ito. Mahal, ngayon, patay na talaga siya, di ba? Ganoon kataas, talagang patay na siya. Huwag ninyo akong sisihin, para lang ito kay Rauro. Huwag ninyo akong sisihin. Iyon Zhao, pinatay ang malakas na kalaban sa labas. Tinanggal ang mga traidor sa loob. Buong lakas na ipinagtanggol ang Kunlun. Matatag na ipinagbantay ang lupain. Sa pag-aaral, napakaraming alam. Sa labanan, walang makakatalo. Inialay ang lahat ng sarili upang mapanatili ang kapayapaan ng Kunlun. Espesyal na pinagkalooban ng titulong Kunlun War God. Tinanggap ang pagkilala na higit sa libo-libo. Saan ako naroroon? Ako sino?
Yi Yonsao, ikaw talaga? Yonsao, nahanap ko na talaga siya. Hindi pwede. Ang taong pakakasal ko ay ang taong nasa harapan ninyo. Yi Yonsao. Ruru. Kinruru. Sandali, lakasan mo. Masarap. Tatawag ako sa ating anak. Hello, Mama. Rauro. May problema. Ano po, Mama? Ako at ang tatay mo. Kasama Ye Yunjo. Sa Nonshen. Hindi sinasadya. Nahulog siya sa bangin. Ano? Yi Yonsao. Yi Yonsao, nasaan ka? Iyon Zhao. Yunjo. Kakaiba. Dito siya nahulog pero nawala. Oo nga. Isang buhay na tao, bigla na lang nawala. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba? Sinadyang ihulog siya sa bangin? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi namin sinasadya yon. Mabuti ang intensyon namin. Dalhin siya para maglibot. Nalulungkot din kami. Kapag nalaman kong ikaw ang may gawa, hindi ko papayagan yon. Para sa isang tanga. Ganito ang sinasabi mo sa mga magulang. Yi Yonsao. Ruru. Huwag ka masyadong malungkot. Tanga naman kasi siya eh. Tama nga. Sige na. Ikaw pala. Tao ka ba o multo? Yunju. Talagang okay ka lang. Mabuti naman. Akala ko kasi. Ikaw talagang tanga. Bakit ka nakabalik? Ang taas-taas noon. Hindi ka ba namatay sa pagkahulog? Ikaw, kumusta ka? Nahulog ka ba? Ruru. Ruru ang tawag sa'yo, di ba? Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ikaw, hindi ka na tanga. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung sino ako. Naaalala ko lang na ang pangalan mo ay Nigan Ruru. Sinabi mong pakakasalan mo ako. Mabuti naman. Talagang okay ka lang. Mabuti naman. Yonsao. Naaalala mo pa ba kung paano ka nahulog sa bangin? Ikaw, naaalala mo pa ba kung sino ako? Hindi ko na maalala. Nawala ang memorya. Di parang yung dating tanga, na rin lang. Sige na. Sa Yunso ngayon, wala namang nangyari. Pero kung sakaling may mangyari sa kanya, siguradong imbestigahan ko ito na. Ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo kami. Anong sagot? Alam nyo sa sarili nyo. Sige na, Ruru. Kahit ano pa ang sabihin, para sa ikabubuti mo rin ito, hindi ba? Ngayong hindi na siya tanga, hindi mo na kailangang alagaan siya. Kung ganoon, dalhin na lang natin siya sa welfare home. Sabi ko na. Aalagaan ko siya habang buhay. Hanggang sa huli. Nakakainis ka talaga. Sa birthday party ni Lolo bukas, huwag ka nang pumunta. Ruru. Nagiging pabigat ba ako sa'yo? Hindi. Basta't maayos ka. Walang problema. Bukas, isasama kita sa birthday party ni Lolo. Ipapahayag natin ang relasyon natin. Lolo. Ito po ang aking regalo sa inyo, 1,000 taong ginseng, upang kayo po ay mabuhay ng mahaba. Mabuti. Kun, salamat sa pag-iisip. Lolo Chin, ito po ang aking handog sa inyo, isang lumang po ERHD. Naway, kayo'y mabuhay ng napakatagal. Sige. Lolo, ito po ang aking pinagdasal para sa inyo. Isang rosaryo, naway pagpalain kayo ng kasaganaan. Sino siya? Siya. Siya ang aking nobyo. Ano, nobyo? Kung tama ang pagkakaalala ko, siya dapat ay si Yun Zhao ng pamilyang Ye. Baliw siya. Noong nakaraang araw lang, nakita ko siya sa ilalim ng tulay na namamalimos. Paano siya naging nobyo mo? Tama. Nakita ko rin siya. Binigyan ko pa nga siya ng mga tira-tirang pagkain. Ruru, ano ba talaga ang nangyayari? Tama. Siya nga si Yun Zhao. 2 taon na ang nakalipas. Kami na. Nabaliw siya dahil iniligtas niya ako.
Pero gumaling na siya ngayon. Nawalan lang siya ng memorya. Gumaling? CJ, susubukan ko siya. Iyon Zhao, magkano ang 1 plus 1? Kita mo, hindi niya masagot. Paano siya gumaling? Rauro, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta ngayon? Hindi lang ikaw ang pumunta, dinala mo pa itong tanga. Gusto mo bang mapahiya tayo? Ganoon ba? Ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay para sa harapan ni Lolo at ng lahat. Ay ianunsyo ang relasyon namin. Ruru, ano ang tingin mo dito? Ano ang tingin mo sa akin? Ang aming pamilya, Kim. Paano makakapasok ang ganitong klaseng tao? Tama. Kim Ruru, may alam ka ba sa tamang asal? Mangahas kang magpasya ng nobyo ng sarili mo nang hindi nakikipag-usap kay Lolo. May paggalang ka ba kay Lolo at sa pamilya o wala? At saka, ano ba talaga ang pakay mo sa pagdadala ng ganitong tao sa bahay? Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Anong masamang pakay ang mayroon ako? Bastos, walang galang. Wala ka talagang alam sa tamang asal. Ikaw, ako pwede mong sabihan. Pero huwag mo siyang sasagutan ng malakas. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, huwag mo siyang sasagutan ng malakas. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Ngayon, How, huwag kang magsalita. Kapag ako ang nandito, walang makakapang-api sa iyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pinapagalitan ko ang sarili kong pamangkin, at napilitan pa ako ng isang tanga. Ngayon, magiging malakas ang boses ko. Ano ang gagawin mo sa akin? Subukan mong suntukin ako. Tanga, ano ang ginagawa mo? Talagang sinuntok ako. Sinabi ko, kapag ako ang nandito, walang makakapang-api sa kanya. Tio, pasensya na. Siya, talagang lumalaban sa langit. Batang loko, sinuntok ang tatay ko. Ayaw mo na sa buhay. Kun. Dali, itong, galit na tanga ay palayasin. Mga tao, Lolo, hindi niya sinasadya para lang protektahan ako. umalis. Yun, How. Guru, iyon Zhao, umalis. Yiyon, How. Yiyon, How. Bitawan mo ako. Huwag mo siyang pansinin. Dito ka lang. Bitawan mo ako. Guru. Ruru, gagawin kong imposibleng makita mo si Roro habang buhay. Tumabi ka nga. Tara na. Iyon Zhao. Sa labas, pinatay ang malakas na kaaway. Sa loob, winakasan ng mga taksil. Pinagtanggol ang kunlun ng buong lakas. At ipinagtanggol ang teritoryo. Sa larangan ng sining, puno ng karunungan. Sa larangan ng digmaan, walang katumbas. Inialay ang lahat ng sarili. Upang pakalagaan ang kapayapaan ng kunlun. Espesyal na iginawad ang titulong Diyos ng digmaan ng kunlun. At tinamasa ang papuri na higit sa libo-libo. Naalala ko na ang lahat. Ginoong Feng. Telepono. Hello. Feng Yaojin. Ano? Ikaw ba talaga ang Kunlun War God? Ikaw ba talaga yon? Ako. Ano po ang utos ninyo? Gagawin ko ang lahat. Sa loob ng 7 araw, babalik ako sa War God Palace. Ngayon, may 2 bagay akong ipapagawa sa'yo. Una, padalhan mo ng mamahaling regalo ang matandang Qin. Sa ngalan ni Qin Ruru. Pangalawa, alamin mo kung sino ang nagtaksil sa akin. 2 taon na ang nakalipas. I-report mo sa akin pagkalipas ng 7 araw. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong magagawa ko ito. Yun, How. Ayos ka lang ba? Ano nang ginawa nila sa'yo? Ayos lang ako. Naalala ko na ang lahat. Talaga? Naalala mo talaga lahat? Ako si Iyon Zhao. Ako'y nagbalik.
Kun, nasaktan mo ba ng husto ang tanga? Huwag kang mag-alala. Halos pinatay ko siya. Pangalawang anak. Ito ang magandang anak na pinalaki mo. Ito ang anak mo at ang magandang asawa na dinala niya. Halos, napahiya ang pamilya Kim. Kung ang pamilya mo ayaw matanggal sa pamilya Kim. Kung gayon, unahin mong resolbahin ang problema ng tanga. Kung hindi, ang buong pamilya mo ay itatapon sa pamilya Kim. Papa, Kuya, huwag kayong mag-alala. Ako, ang bagay na ito, ay siguradong aayusin ko. Ito, ako'y nangangako. Hindi mo na muling makikita ang tanga. Maaga pa ang sinabi ni Tito Kim. Ikaw, tanga, paano ka nakabalik? Naglakas loob kang bumalik, hindi pa sapat ang paghampas sa'yo. Akin Kun, dapat kong pasalamatan ang hampas mo. Kung wala ang hampas mo, ako'y isang tanga pa rin sana. Ano ang nangyari? Paano siya gumaling? Hindi ko alintana kung tanga ka o hindi. Hindi ka karapat-dapat na lumitaw sa pamilya Kim. Hindi ako karapat-dapat. Hindi lang ang pamilya Kim mo. Ang buong Haizel, lahat ng kilalang pamilya na magkakasama. Sa paningin ko ay parang damo lamang. Ikaw, bata, ay nagpataas ng hangin sa pagmamalaki. Mabuti. Ipapaalala ko sa iyo ulit. May tao. Patayin siya. Naghahanap ng kamatayan. Masakit. Masakit, masakit. Tama na. Sinabi ng asawa ko, tama na. Kung ganun, tama na. Masakit. Magaling kang bata. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mong durugin ang angkan ng Kim. Kayong mga ang gumalaw, ang ginawa ko ay pagtatanggol lang siguro. Huwag mong isipin na dahil may kaunting kasanayan ka, dito ay walang respeto at gumawa ng gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, ang tanga ay tanga. Hindi bagay sa angkan ng Kim. Hindi bagay. Kung sasabihin ko na may trilyon na halaga ako at nasa ibabaw ng libo-libong tao, bagay ba sa angkan ng Kim? Yun Sao, wag mong sabihin yan. Sa tingin ko hindi pa gumaling ang sakit mong pagkatanga. Magpagamot ka sa ospital ng mental. Trilyon na halaga, nasa ibabaw ng libo-libong tao. Nagdadalawang isip ang bata. Bata, kapag lumabas ka, puputulin ko ang mga paa mo. Feng Yaojin, kilala mo, Kilala. Pinakamayaman sa Haijo. Nang angkan ng Feng, pinuno. Tunay na malaking tao. Ano ang nangyari sa Jin? Hindi mo sasabihin. Natauhan ni Jin. hindi ako tauhan ni Feng Yaojin. Pero, mapapapunta ko si Feng Yaojin, magbigay ng regalo sa matandang Kim. Kayabangan naman, nakakatawa talaga, hindi pa ako nakakita ng taong ganito kayabang. Sabi mo gumaling ka na sa pagiging tanga mo, sa tingin ko lalo pang lumala ang pagkatanga mo. Isa ka lang namang, palaban na marunong ng konting martial arts. Yun Sao, hindi mo kailangang magsabi ng mga ganyang malalaking salita. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige na. Hindi mo ba sinabi na maaari mong ipatawag si Feng Yaojin para magdala siya ng regalo sa akin? Patawagin mo siya rito, hihintayin ko. Gusto kong makita kung ano ba ang kaya mo. Paano mo mapapapunta rito ang pinakamayaman sa Jiangsu? Kung kaya mo siyang papuntahin para sa akin, sa araw na ito, paglalampasan ko ang kabastusan mo. Huwag na nga, na mag-uutos pa siya kay Ginoong Feng Yaojin, kahit nakilalanin lang niya si Ginoong Jin. Malaking bagay na yon. Napakayabang ng taong ito. Dito sa aming pamilya Kim, hinampas niya kami ng mag-ama. Sisiguraduhin kong maparusahan siya. Mukhang wala talagang makakapagparusa sa akin. To, hindi sapat ang pagiging palaban. Sinasabi kong mapaparusahan kita. Isang tawag lang. Hindi ko kayo apihin. 10 minuto. 10 minuto lang. Papuntahin ko si Feng Yaojin para magdala ng regalo sa'yo. Kung hindi ko magawa, hahayaan kong gawin ng pamilya Kim sa akin ang gusto nyo. CJ, hihintayin ko ang 10 minuto mo. Yun Sao, basta gumaling ka na, okay na yon. Umalis ka na. Lumaki na ang problema ngayon, talagang hindi ka nila palalampasin. Ruru, huwag kang mag-alala. Si Feng Yaojin, hindi siya maglalakas loob na hindi pumunta. Tulad ng sinabi mo,
Si Feng Yaojin ay sumusunod sa iyong mga utos, at dumating para magbigay ng regalo sa akin. Tiyak na may pambihira kang katayuan. Hindi lang kita patatawarin, kundi papayagan ko rin ang kasunduan ng pagpapakasal mo kay Roro. Ibibigay ko ang posisyon sa punong tanggapan ng pamilya Qin. Kay Roro. Lolo, hindi ba akin ang posisyon ng General Manager? Ano na kinakabahan? Talaga bang akala mo makakapagdala siya rito ni Feng Yaojin? Tama nga, paano makakapagdala rito ng Ginoong Jin ang tangang ito? Kaya't hintay natin at tingnan. Dumating na si Ginoong Zhou. Lolo Qin, maligayang kaarawan. Lolo Qin, narinig ko na ikaw ay nagdiriwang ng iyong kaarawan ngayon. Kaya't dumating ako upang batiin ka. At nagdala ng ilang simpleng regalo. Narito ang 6 na gintong bar. Isang piraso ng mutyang nephrite mula Hessian. At isang villa sa Haicheng. Mangyaring tanggapin ito. Anong nangyayari? Bakit dumating din si Ginoong Zhou? At ang laki pa ng handog. Ginoong Zhou, bilang isang malaking pamilya sa Haizhou, na dumating ka upang batiin ako sa aking kaarawan. Ako'y lubos na nagagalak, ngunit sa pagpapadala mo ng napakalaking regalo. Hindi ko talaga alam ang iyong layunin. Sa totoo lang, Lolo Qin, dumating ako ngayon para sa isang tao. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Qin. Si Binibining Kinroro. Zuyang, ano na naman itong ginagawa mo? Matagal ko nang gusto si Binibining Kinroro. Matagal na talaga. Ang regalong ito ay maaari ring ituring bilang aking bigay kaya para kay Binibining Kinroro. Bukod pa riyan, kung sakali na pumayag si Binibining Qin, ang aming pamilyang Zhou ay pipirma ng kontrata sa pamilya Qin para sa 1 bilyon-bilyong proyekto. Ang pagmamahal ni Ginoong Zhou kay Raoro ay tapat at wagas. Kung mapapangasawa ni Raoro si Ginoong Zhou, napakalaking karangalan para sa kanya. Ano sa tingin mo, Raoro? Ako na ang sasagot para kay Roro. Ginoong Zhou, kunin mo ang iyong mga gamit. At umalis ka rito. Ye Yunjo, may karapatan ka bang magsalita nito? Hindi ka ba nahihiya na tingnan ang sarili mo? Nakakahambing ka pa kay Ginoong Zhou. Iyon, sir. Nagpalit ka ng damit. Halos hindi kita nakilala. Roro, seryoso ka bang kasama ang tangang ito? Ginoong Zhou, kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam doon. Noong huli mong dinala ang tangang ito, akala ko ginagawa mo lang yon para magselos ako. Hindi ko inakala na seryoso ka palang kasama ang tangang ito. Sino ang tinatawag mong tanga? Mukhang gumaling ng kaunti ang utak mo ha. Sa paningin ko, tanga ka pa rin. Kinruru, handang-handang magbigay si Ginoong Zhou ng napakalaking bigay kaya para sa'yo. Napakalaking biyaya yan na hindi mo makakamit sa maraming buhay. Ang pagpirma sa malaking kontrata ay makabubuti sa pamilyang Qin. Huwag kang magpakaloko-loko. Kanino ako magpapakasal? Ako ang magdedesisyon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kinruru. Bilang miyembro ng pamilya Qin, dapat mong isipin ang pamilya Qin. Biyaya na si Emma Zhou ay nag-aalay ng ganitong malaking pagpapahalaga. Magpakasal ka kay Emma Zhou simula ngayon. Lolo, Tumahimik ka. Lolo, mabilis mong nakalimutan. Nagkasundo tayo kanina. Kung sa loob ng 10 minuto, may papadala ko si Feng Yaojin para magbigay ng regalo. Papayag kang pakasalan ko si Roro. Hindi pa tapos ang 10 minuto, no? Kahit bigyan ka ng 100 minuto, hindi mo pa rin maimbita si Emergen. Ano? Emergen? Sabi ng batang ito, dadalhin niya si Emergen. Hindi ba? Sabi niya sa loob ng 10 minuto, dadalawin niya si Emergen para magbigay ng regalo sa kaarawan ng lolo ko. Hindi ba nakakatawa? Ito. Hindi ko kailanman sinabi na imbitahan si Feng Yaojin. Paano ang sinabi mo kanina? Hindi mo natatanggapin ngayon? Lahat ng tao dito ay makakapagtestigo. Hindi sinabi kong imbitahan si Feng Yaojin, pero utusan si Feng Yaojin na pumunta. Ginoong Zhou, narinig mo ba? May pangalawang tao pa ba sa Haizhou na makakapagsabi ng ganitong kalaking salita? Ano ba yan? Noong mga nakaraang araw, sinabi mo pa na ikaw ang Kunlun War God. Ano? Kunlun War God. Huwag mong sabihin na ikaw ang Kunlun War God. Kahit na ikaw ay tagapaghugas ng paa ng Kunlun War God, makakapaglakad ka ng palakad-lakad. Sa ganitong sitwasyon, magpagsabi ng ganitong kalaking salita, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Palakas sa balon, mga walang kwentang tao. Hindi mo alam na ang nakatayo sa harap mo ay Yun Zhou. Yun Zhou, huwag mo na sabihin, kung sakaling hindi dumating ang Ginoong Jin, tayo. Narinig mo ba? Kahit Kinroro ay pinapatahimik ka. Ano pa ang sinasabi mo rito at nagkakalat? Huwag kang magpakita ng kahihiyan dito. Ang pag-alis mo ngayon ay ang pinakamatalino mong pagpipilian. Iba ay tumatawa sa akin dahil ako ay masyadong baliw. Ako ay tumatawa sa kanila dahil hindi sila nakakakita. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Ano ba ang sinasabi mong kalat? Dapat malapit na. Ano ba nang pinagtatanghal mo? Ruru, nakikita mo na ba, ang lalaking ito, bukod sa pagiging hambog lang, ay wala nang ibang alam. Kung sumama ka sa akin, ay hindi ka maubusan ng pera.
Ginoong Joe, huwag kang mag-alala. Nandito ang matandang lalaki. Ngayon ay siguradong masaya kang uuwi. Ang sinasabi ko ay dito. Ako ay ang tunay na panganay ng pamilyang Zhou. Ngayon, kung sino man sa inyo ay magpapahirap sa akin at magpapahiya sa akin, ay hindi ako makakapaggarantiya kung ano ang gagawang kalokohan ng tatay ko. Roro, pakinggan mo, ano pa ang dahilan mo para hindi sumama kay Ginoong Zhou? Maliban kung gusto mong ang pamilyang Qin ay sumunod sa iyo sa kapahamakan. Ginagawa mo ang moral blackmail. Si Zuyang ay nagsabi lang ng isang banta, ay nawala na ang kaluluwa mo. Ano ang sinasabi mo? Naniniwala ka ba na babalatan ko ang buhay mo? CJ. Yeon Zhao, gusto mo ng 10 minuto. Binigay ko, pero ngayon, ang 10 minuto ay malapit na matapos. Si Feng Yaojin, Ginoong Jin, hanggang ngayon, ay wala pa ring senyales ng pagdating. Ano pa ang masasabi mo? Anong nagmamadali? May 10 segundo pa. Ang oras ay darating pagkatapos kong sabihin ito. Ginoong Jin ay dumating. Si Ginoong Kim nga. Maligayang bati. Ginoong Kim. Narinig ko na birthday mo ngayon. Kaya nagdala ko ng espesyal na regalo. Ito ang tseke na nagkakahalaga ng 1 bilyon. 1 bilyon? Feng Yaojin. Talagang perfect timing ka. Pasensya na, Ginoong Ye. Medyo natagalan sa paghahanda ng tseke. Ginoong Kim. Ikaw ang numero 1 tao sa Haisel. Sobra naman ang papuri mo, Ginoong Chin. Hindi ako karapat-dapat. Ginoong Kim, ang regalong dala mo. Si Yeon Su ba ang nag-utos sa iyong dalhin ito? Huwag naman pong pakiusap. Si Ginoong Ye ang nag-utos sa akin na dalhin ito. Si Ye Yun Jo. Hindi naman siguro totoong nasa tuktok siya ng lahat. Paano nangyari yon? Ginoong Kim. Kayo ang pinakamayaman sa Haicheng. Ang numero 1 tao sa Haicheng. Paano ka makikinig sa utos ng isang tanga? Ginoong Kim. Sino ba talaga itong si Yeon Su? Sino ito? Kaibigan ko si Ginoong Ye. Kailangan ng tulong ni Ginoong Ye. Kaya tinulungan ko siya. Ginoong Kim, baka nagkakamali po kayo. Paano pwedeng maging kaibigan nyo ang isang loko-loko ito? Sa pagkakaalam ko, sa nakalipas na 2 taon, siraulo siya, at namalimos pa siya sa ilalim ng tulay. Kung sasabihin kaibigan nyo siya, ang pinakamayaman sa Haiseo, parang imposible yata. Ginoong Kim, siguradong nagkakamali po kayo. Imposibleng siya ang kaibigan nyo. Kayong dalawa. Dinala ko na nga ang cheque na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Tapos sasabihin ninyong nagkakamali ako? May sira ba sa utak ko, o sa utak ninyong dalawa? Masyado pong mabigat ang salita nyo, Ginoong Kim. Gusto ko lang pong paalalahanan kayo. Ano pa ang masasabi niyo ngayon? Nagawa ko na ang sinabi ko. Yung tungkol sa pagpapakasal ko kay Roro. Dapat na bang pag-isipang muli? Kalokohan. Akala mo ba dahil may connection ka kay Ginoong Kim, pwedeng-pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano? Bastos. Ito. Ikaw ba ay may karapatang magsalita ng ganyan kay Ginoong Ye? Gusto mong mamatay? Ginoong Jin. Paumanhin po. Tama na. Feng Yaojin. Tapos na ang trabaho mo. Umalis ka na. Opo, Ginoong Ye. Matandang Chin. Ito ang cheque para sa 1 bilyon. Ingatan po ninyo. Naway pagpalain kayo ng mahabang buhay at kalusugan. Ginoong Jin, dahil nandito ka na. Bakit hindi ka sumama sa amin para uminom? Hindi na. May mahalagang bagay pa akong dapat asikasuhin. Paalam na. Paalam. Paalam po, Ginoong Jin. Umalis na si Feng Yaojin. Matanda, nagawa ko na ang hinihiling nyo. Kaya tungkol sa kasunduan ng pagpapakasal ko kay Roro. Pinagot ko po kayo. Siyempre, ang pamilya Qin ay palaging tumutupad sa pangako. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo kay Ginoong Jin. Nagawa mo na ang hiniling ko. Kaya tutuparin ko ang aking pangako. Pinapayagan kitang pakasalan si Roro. At bukod doon, pwedeng palitan ni Roro si Akon bilang General Manager ng Qin Group. Hindi ako sang-ayon dyan. Ano pa bang sasabihin mo? Ang pagiging General Manager ko sa pamilya Qin, matagal na panahon ko nang ginagawa. Kahit walang malaking ambag, may kontribusyon naman ako. At ngayon, papalitan lang ninyo ako ng basta-basta. Hindi ako sang-ayon. Sabi ko na nga ba? Ang pamilya Qin, kapag nangako, hindi nababali. Ang ipinangako kay Yeon Zhao, kailangang tuparin. Hindi naman po basta-basta lang sinabi ni Lolo, at binigay na lang ang napakahalagang posisyon sa pamilya Qin. Kay Qin Roro, Akon, ang labo mo. Ito'y tseke na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 1 bilyon? Basta-basta lang ba yon? Ang market value ng pamilya natin, hindi aabot sa 1 bilyon. Pero nagawa lang ni Yeon Zhao sa isang salita. Kahit si Ginoong Jin ay nagpakita ng lubos na paggalang.
Ramdam mo na ba na hindi ordinaryong tao si Yunsu? Aba, sabi ko na nga ba, ang manugang ko ang pinakamagaling. Tama nga ang hinala ko. 1 bilyon, dumating agad sa isang tawag, HMP. Sino pa sa pamilya Chin ang kayang gumawa nito? Kinkun, kung ayaw mong maniwala, ikaw naman ang kumuha ng 1 bilyon. Kung ganito kagaling si Yun Sao, buong puso kaming naniniwala at lubos na humahanga. Mula ngayon, ang posisyon ng manager sa pamilya Kim ay ibibigay na kay Kinroro. Si Akun ay kusang loob na atras. Mabuti. Tapos na usapan. Magkakasal na si Yunsu at Kinroro. Ang posisyon ng general manager ng pamilya Kim ay ipagkakatiwala kay Kinroro. Sandali lang. Nandito pa ako. Sandali lang. Nandito pa ako. Ah, si Zuyang. Nakita mo ang nangyari kanina. Hindi sa ayaw kong ipakasal sa'yo si Roro. Wala talaga akong magawa. Mukhang wala talagang pagkakataon para sa inyong dalawa ni Roro. Mula noong bata ako, Zuyang, lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Hindi pa ako nabigo. Bukod pa riyan, si Ginoong Jin ay sumang-ayon lang na bigyan siya ng regalo. Hindi siya sumang-ayon sa kasal nila ni Roro. Iba yon, pero ako, sumang-ayon na ako sa kasal nila ni Roro. Ano naman kung sumang-ayon ka? Sa Haicheng, lahat ng gusto ng pamilya namin Zhu ay magiging Zhu din sa huli. Kinruru. Sa bandang huli ay magiging akin din siya. Zuyang, wala ka talagang kaunting pagkilala sa sarili mo. Ang utak mo'y parang baboy. Paano ka naging isang rich kid? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba napapansin ang relasyon ko kay Feng Yaojin? Sabi mo natatakot ka kay Feng Yaojin. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Isang napakalaking tao si Ginoong Jin. Ginawa lang niya yon para bigyan ka ng mukha. Ang kaunting koneksyon ninyo. Ano ka ba? Alam na alam namin. Ikaw pa ang gustong umangat ng bigla. Kahit na tinulungan ka ni Ginoong Jin minsan, sa tingin mo tutulungan ka pa ulit. Ang halaga ni Ginoong Zhu ay hindi bababa sa 10 bilyon. Ano ang maihahambing mo sa kanya? Pareho kayong may utak na parang baboy. Zuyang, ganito na ang sitwasyon. Huwag ka na magpilit na magtalo. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Dalisan mo na ang mga regalo mo, para hindi masyadong mapahiya. Sinasabi ko na ito. Sa huli, ikaw pa rin ang mapapasa akin. Tara na. Ang Joyang talaga, dapat noon pa siya umalis. Ang mabuting manugang ko, sa sarili mong kakayahan, nagdala ng 10 bilyon sa pamilya Chin. Tiyak na magiging kilala ka sa Haijo ngayon. Talaga? Noong kasama mo ako sa pag-akyat ng bundok, hindi ganito ang ugali mo. Ano? Ano ang bundok? Bakit? Hindi ko maintindihan. Ano ang sinasabi mo? Naalala ko na ang lahat. Kasama na ang pagkakadapa ko sa bangin. Naalala ko rin. Talaga? May ganitong pangyayari. Kung ganito ang sinasabi mo, ang pagkakadapa mo sa bundok noon, parang may kwento. Oo nga. Sabihin mo nga. Noong araw. Yun Joe, ngayon ang malaking kasal mo at Raoro. Hindi tamang lugar para pag-usapan ito. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Pag-usapan natin mamaya, okay? Bakit hindi tamang lugar? Yun Sao. Tignan mo ito. Maraming tao dito, di ba? Sa ganitong okasyon. Pag-usapan ito. Hindi talaga tama. Wala akong nakikitang problema. Noong araw, nasa tuktok ako ng bundok. Talagang nadulas ang paa ko, at nahulog sa bangin. Buti na lang may puno na nagpabagal sa pagbagsak ko, kaya nakaligtas ako. Ang hindi namatay sa malaking sakuna, tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran. Hindi ko talaga inakala, kanina pa lang, isang taang lalaki na walang memorya, sa loob lang ng ilang sandali. Parang ibang tao na. Yun Zhao, napakagaling mo talaga. Kapag kasama mo ang Ruo, tiyak na mapapalago mo ang pamilya Qin. Sa mas mataas na antas, Lolo, huwag kang mag-alala. Sa tulong ni Ruo, pagkaraan ng 7 araw, ang pamilya Qin ay tiyak na magiging kilala sa buong Kaizhou. Yun Sao. Ngayon talagang napahanga ako sa'yo. Nakapagplano na ako, na alagaan ka habang buhay. Pero bigla-bigla, parang nag-awaken ang spiritual veins mo. At sa isang iglap, naging isang makapangyarihang tao. Talagang hindi ka panipaniwala. Dapat pasalamatan ang taong nagtulak sa iyo sa bangin. At ang suntok ng pinsan mong ikon. Kung hindi, talagang aalagaan kita habang buhay. Tinulak sa bangin? Hindi ba sinabi mo, na nadulas lang at nahulog? Hindi importante kung paano ako nahulog. Ang importante, tingnan mo. Narito ako ngayon, buo at walang sugat, nakaharap sa iyo. Sa mga nalalabing taon ng buhay ko, ako ang aalaga sa iyo.
May isa pang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit mo kayang utusan ang pinakamayaman sa Haizhou, Jinye? At nagawa mo pang maging lubos na magalang siya sa'yo? Jinye ay napakapangyarihan. Maliban kung mas makapangyarihan ka pa sa kanya? Ay, ganito ang sabihin ko. Ang Feng Yaojin sa paningin ko ay parang langgam lang. Isang tapak lang, puputok ko siya. Maliban kung ikaw talaga ang maalamat na Kunlun War God. Sa ganitong punto, hindi na ako magpapanggap. Sandali. Sagot mo. Hello, ano po yon, Mama? Shin Raoro, lahat ng yan ay dahil sa ginawa mo. Ano po ang nangyari? Ang tanga na Yeyunjo, nasa tabi mo ba? Opo, ano po ang nangyari? Malaking problema. Dali-dali, dalhin mo ang tanga, at umuwi ka rito sa Chin family. Ano? Ano ang nangyari? Hindi ko alam, pero parang galit na galit si Mama. Pinapauwi niya tayo ngayon mismo sa Kin family. Yeyun Zhao, ito ang magandang nagawa mo. Hindi ba ito ang second na ibinigay ni Ijin? Anong nangyari? Peke ang seking ito. Alam nyo ba? Fake? Paano magbibigay ng peking seke si Feng Yaojin sa akin? Yeyun Zhao, akala ko kung sino kang dakilang tao na kayang magpadala ni Ijin ng seking 1 bilyon. Kahapon pumunta ako sa bangko. Doon ko lang nalaman na peke pala ito. Ang lakas ng loob mo. Sabi ko na nga ba, paano mo mapapapadala si Jin ng ganito kalaking regalo? Pala, peking seke pala ang ibinigay ni Jin. Yeyun Zhao, tinuring ka lang niyang isang tanga, wala kang kahit anong nakakatakot na pagkatao. Nakakakahiya talaga. Alam na ng lahat na nakatanggap tayo ng Zekeng 1 bilyon. Maasam na ng pamilya Chin ang tagumpay. Pero peke pala, paano naman kami sa pamilya Chin ang itataas ang ulo sa Haizhou? Yun Zhao, ano ba talaga ang nangyari? Paano magbibigay ng peking seke si Ijin? Kung sinabi ni Lolo Kin na peke, malamang peke nga. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong imbestigahan ito ng maayos, at ipinapangako ko, ako mismo ang maghahatid ng tunay na tseking 1 bilyon sa inyo. Ano nang kakayahan mo? Paglabas ka ng isa pang tseke na 10 bilyon, gusto mo pa balokohin ang pamilya Kim? Tignan mo yung ginawa mo sa party, para kang Kunlun War God, pero hindi totoo. Muntik na akong maniwala, may mas kahiya-hiya pa ba? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakuha ng peke na handog. Hindi na ako makapagpigil. Huwag kang magalit po. Sinabi ko, alamin ko ang dahilan. Kung talagang problema ni Feng Yaojin, ipalalayas ko siya sa Haizhou. Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahiyan? Noong sinabi mo yan dati, bahala na kami. Pero sa peke na tseke, naging usap-usapan, hindi pa ba nahiya ka? Haharapin mo pa ang Gold Master. Nagmamalaki ka pa. Ginagawang katatawanan ka, hindi mo ba nakikita? Bigyan mo ako ng 1 araw. Papunta si Feng Yaojin dito para mag-apologize sa harapan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil nangyari ang kahiyahiyang bagay. Bawiin ko ang mga pangako ko. Roro, aalis sa tungkulin bilang General Manager. At lumayas ka sa pamilya Kin. Lumayo kay Roro. Sinabi ni Yun Zhao, kahit 1 araw lang, hindi pwede. Hindi. Nasa daan na si Mr. Joe. Mr. Joe. Anong gagawin niya? Siyempre, narinig niya ang tungkol sa pekeng tseke. Noon, dahil sa kapangyarihan ni Mr. Jin, walang choice, umatras. Ngayon, pupunta siya para sa iyo. Kayong talaga. Ano ang tingin niyo sa akin? Para sa ikabubuti mo. Tanging kasama si Mr. Joe, magiging maayos ang buhay mo. Magpakasal sa ganitong hanggal na puro kayabang lang. Anong kinabukasan mo? Katawa-tawa talaga. Bilang miyembro ng pamilya Kin, wala kang karapatan pumili ng sarili mong partner. Ang pamilya Kin naninirahan pa rin sa sistemang feudal ng 100 taon na ang nakalipas. Yun Zhao, ang pamilya Kin, anong desisyon gagawin? May karapatan ka bang magsalita? Ikaw, isang hangal. Wala kang karapatan pakasalan ang babae ng pamilya Kin. Si Roro ay akin. Sino man gustong kontrolado ang kilos niya, dapat tanong muna sa akin kung papayag ako. Anong silbi mo? Sige nga, subukan mo. Talaga? Gusto kong subukan. Nako, dumating na po kayo. Yeyun Zhao, muntik na kitang maloko. Sa pag-uwi ko rito, palagi kong iniisip. Sabi ko, isang taong kasing importante ni Eugene. Paano siya basta-basta magbibigay ng 10 bilyong ari-arian sa isang tanga? Ngayon alam na nating lahat. Fake? Ang batang ito ay sinira ang reputasyon ng aming pamilya Kin. Zhao, ano ang nangyari noon? Alam mo naman, humihingi ako ng paumanhin. Walang problema, walang problema. Kami naman, ay naloko lang ng tangang ito, nang walang kwentang ito. Kayo ay itinuturing si Feng Yaojin bilang Emerging. Ngunit para sa akin, siya ay isang basura lamang. Tumahimik ka nga. Interesting.
Yeyun Zhao, niloloko ka na ni Emergine. Matigas pa rin ang mukha mo. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin. Kung talagang itinuturing mo si Emergine na basura, na parang langgam kung ganoon ka kagaling. Bakit naman, nagpadala sa'yo si Emergine ng peking tseke? Sinabi ko na, imbestigahan ko ito. Kung talagang may problema si Feng Yaojin, papaupuin ko siyang lumuhod at humingi ng tawad, at tatanggalin ko siya sa Haizhou. Tama na, tama na. Huwag ka nang magyabang dyan. Paano nakuha ng isang tulad ni Kinroro ang puso mo? Kahit na ako na ganito lang, nakuha ko pa ang puso niya. Pero hindi mo, kaya mas mababa ka pa. Sa ganitong klaseng tao, mas basura ka pa. Tangga, ngayon ako ang narito, hindi para makipag-away sa'yo. Naalala ko, sinabi ko sa'yo, sa Haicheng, ang mga bagay na gusto ng Zhu family, sa Zhu family din mapupunta. Kasama ang babae ko, Ruoruo. Sakto, sinabi ko rin, basta nandito ako. Walang sinuman ang makakapagdikta sa Kinroro. Nandito ang Ginoong Qin. Ang sinasabi mo, hindi mabibilang yon. Makinig kang mabuti. Sinabi ko, kahit sino, hindi makakapagdikta sa Kinroro. Walang galang. Dito sa Qin family. Alam ko, dito sa Qin family. Sapat na ang respeto na binigay ko sa Qin family. Ano sinabi mo kanina? Para kang gustong mamatay. Gusto kong mamatay. May lakas ka bang gumalaw sa akin? Sinasabi mo, hindi ako makakagalaw. May saysay ba ang paulit-ulit na ganito ninyo? Sinabi ko na, kahit ano ang klaseng tao si Yeyun Zhao. Siya lang ang pakakasalan ko. Para kang nabalutan ng demonyo. Dalawa ang pagpipilian mo. Sumama kay Yeyun Zhao. Lumayo sa Qin family magpakailanman. Putulin ang relasyon sa Qin family. O magpakasal kay Ginoong Zhao. Maghiwalay kay Yeyun Zhao. Nanay, kung talagang pipilitin mo ako na magdesisyon, pipiliin ko si Yeyun Zhao. Nababaliw ka ba? Sa ganito, mapapatalsik ka sa pamilya Qin. Hindi ka na makakabalik sa pamilya Qin magpakailanman. Narinig mo ba ng malinaw? Narinig ko ng malinaw. Pipiliin ko si Yeyun Zhao. Nababaliw ka. Talagang nababaliw ka. Ruoruo, ikaw ay miyembro pa ng pamilya Qin sa kasalukuyan. Sa bagay na ito, wala kang karapatang magsalita. Ang bagay sa iyo at sa Zhu Gongzi, naugnay sa kaligtasan ng buong pamilya Qin. Kaya, dapat kang magpakasal sa Zhu Gongzi ng walang kondisyon. Kung gusto mong magpakasal, ikaw ang magpakasal. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal. Ikaw, pangalawa, hanggang ngayon wala kang sinasabi. Tignan mo ang iyong mahal na anak na babae. Ano na ang nangyari sa kanya? Rauro. Tatay, pakiusap ko sa'yo, pwede ba? Iwanan mo si Yeyun Zhao. Magpakasal kay Zhou Gongzi, pwede ba? Tatay, kung talagang para sa ikabubuti ko, hindi mo dapat ako pipilitin. Ikaw ang pumipilit sa akin. Sige, isipin mo na ako ang pumipilit sa iyo. Yun Zhao, tayo na. Saan kayo pupunta? Ngayon, walang makakaalis sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin? 3 beses. Hindi dapat lumampas sa 3 beses. Ngayon, ang aming pamilya Zhu ay pangatlong beses na dumating sa pamilya Qin para mag-alok ng kasal. Kung makatanggap pa kami ng pagtanggi, ang pamilya Zhu ay talagang magiging hindi masaya. Kung masaya o hindi ang pamilya Zhu, iyan ay problema ninyo. Wala kami obligasyon para panatilihing masaya kayo. Talagang hindi ka magsisisi hanggang sa huli. Ruoruo, tayo na. Sandali. Alin ang paa mong gagamitin ngayon? Ay siya ring paa na ipaputol ko. Ginamit ko ang kaliwang paa. Subukan mo. Naghahanap ka ng problema. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Walang galang. Huwag mong galawin ang Zuyang. Talagang may lakas ng loob ka. Ano nang gusto ninyo dito sa Qin family ito? Ang lakas ng loob ninyong gumulo dito sa Qin family. Ano nang meron sa Qin family? Siya ang unang nanulsol kay Ginoong Zhu. Ginoong Zhu, wag na kayong mag-aksaya ng salita sa kanya. Diretsuhin na natin tong walang kwentang ito. Lolo. Nakikiusap ako. Kasalanan ni Yeyun Zhao yan. Walang sinumang makakapagligtas sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ruoruo. Hindi nila ako kayang gapiin, dalawang walang kwenta lang sila. Ano nang hinihintay ninyong dalawa? Sugurin niyo siya. Ikaw, kayo lang dalawa, ang magtatangka sa akin, si Yeyun Zhao. Kailan ka naging ganito kalakas? Tita, maaari ko na bang isama si Ruoruo ngayon? Hindi. Hindi mo pwedeng dalhin ang anak ko. Tungkol sa peking tseke, pagbibigyan ko ang Qin family ng gusto. Hintayin mo ako. Yun Zhao. Feng Yaojin, matapang ka ha. Mr. Ye.
Ano, nagpapanggap ka pa ba? Mr. Ye, ano ang problema sa check? May problema ba? Feng Yaojin, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin na ang posisyon mo bilang pinakamayaman sa Haizhou ay matatag. Kaya kong itaas ka sa isang kamay. Kaya kong ibaba ka sa isang paa. 2 taon akong nawala. Hindi ibig sabihin na patay ako. Kahit isang kamay lang, madali kong puputulin ang buhay mo. Naiintindihan mo? Mr. Ye, tapat ako sa'yo. Ang katapatan ko ay makikita ng araw at buwan. Kaya tanong ko sa'yo. Ano ang nangyari sa Peking Check? Pekeng check? Paano naging peke? Totoo, Pek. Ako mismo ang magsiyasat. Pagkatapos, alam ko kung nagpapakamatay ka. Malalaman pag nasiyasat. Hoy, Enfie, ano ang utos? tulungan mo akong magsiyasat sa mga galaw ni Feng Yaojin sa nakaraang 2 taon. Kapag nalaman, ang taong nagtangka sa akin 2 taon na ang nakalipas. Kung siya nga, Boss Jin, ang cheque na ipinadala mo kay Kunlun War God para kay Ginoong Chin ay peke pala. Kalokohan. 10 bilyon yun Paano ko siya bibigyan ng 10 bilyon? Pero ngayon, nahalata na. Hindi kaya lalong magagalit si Kunlun War God. Yung pekeng Zeikeng 10 bilyon ay para lang makapagpalipas ng oras. Ginamit ko ang panahong yun para imbestigahan ang galaw niya sa loob ng 2 taon. Nalaman ko. Totoong naging pulubi siya sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin, ang Kunlun War God ngayon ay hindi na katulad ng sa nakaraang 2 taon. Siyempre, kahit gaano pa kasikat ang isang tao, kung naging tanga siya ng 2 taon, at naging pulubi ng 2 taon, iba na ang lahat ngayon. Kahit anong galing pa niya, nawala na yun lahat. Ngayon, hindi na siya yung makapangyarihan at nanginginig ang lahat sa kanyang pangalan na Kunlun War God. Boss Jin, kahit na gaano kalaki ang pagkatalo, mas malaki pa rin ang natira. Boss Jin, kailangan mo pa ring mag-ingat. Masyado na akong maingat. Kung hindi ko ipapadala sa kanya ang pekeng tseke. Sa loob ng 2 taon, medyo mabait pa nga ako. Kahit na nasaktan siya ng husto, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ano ang plano mo ngayon? Haharapin mo ba ng direkta si Kunlun War God? Ako, Feng Yaojin. Kahit na nagsimula ako dahil sa kanya. Pero hindi na ako muling magpapailalim. At magiging taong sumusunod lang sa utos ng iba. Ngayon, malaki na ang negosyo ko. Ano pa ang karapatan niya para utusan ako? Hanapin ang North Yama King. Ang pangyayari 2 taon na ang nakalipas. Maaari nating ulitin. Opo. Nagpapakita ako sa Kunlun War God. tumayo. Opo. Zine, sa labas, tawagin mo ako bilang Inye. Opo, Linji. Hindi maganda ang pagganap ng subordinate ko. Naipit ka sa labas ng 2 taon. Lumipas na ang lahat. Sa 2 taon na wala ako. Ano ang nangyari sa War God Hall? May nagtatayo ng sariling grupo. Para sa Linji, lahat ay tumutok sa sariling trabaho. Kapag bumalik ka sa War God Throne, patuloy nilang susundin ka bilang hari. Pero may isang tao na gustong magtatag ng sariling grupo. Tinutukoy mo si Feng Yaojin, tama? Nalaman ko ang tungkol sa Feng Yaojin. Ang peke at seke, sinadyang ginawa niya. At ang pagtatangka sa inyo 2 taon na ang nakalipas, ay plano rin niya. Hindi ko inakala. Ang taong tinulungan ko ay nagbaliktad sa akin. Sa tingin ko, naglakas loob si Feng Yaojin na gumamit ng peke at seke. Dahil sigurado siyang hindi kayo magiging banta. Pero hindi niya alam na bukod sa kanya, mayroon kayong 4 na pangunahing leader. Mas malakas sila kaysa sa kanya, at tapat sila sa inyo. Kahit isa sa kanila, pwedeng magwakas sa kanya. Kung walang aberya, makikita ko siya sa loob ng isang araw. Una, putulin mo ang negosyo niya. Ang iba, ako ang bahala. CJ. Haring Bian, matagal na rin tayong hindi nagkita. Hari ng hilaga na kinatatakutan ng lahat. Talagang may dating. Walang anuman. Diretso sa usapan. Ang boss ko gusto niyang patayin mo ang isang tao. Magpresyo ka. Presyo. Anong presyo? Anong halaga gusto mo? Sabihin mo lang. Ang boss ko maraming pera. 2 taon na akong hindi lumalabas. Marami ang nagpresyo sa akin. Tinanggihan ko lahat. Hindi dahil sa maliit ang halaga. Walang makakatalo sa akin. Ayaw kong lumabas. Mga maliliit na tao, hindi karapat-dapat sa akin. Ang kalaban mo ngayon hindi ordinaryo. Hindi mo ako dapat lokohin. Mula nang mamatay si Aeon Zhao, wala pa ang makakatalo sa akin. Kung sasabihin ko sa iyo, Ye Yun-jo hindi namatay 2 taon na ang nakalipas. At ang gusto patayin ng boss ko ay si Ye Yun-jo mismo. Paano posible? Yeon Su pinatay ko 2 taon na ang nakalipas. Matibay ang buhay niya. Nakaligtas siya. Sa mundo nga, tanging ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Yeon Zhao.
Feng Yaojin, Ginoong Ye, tiningnan ko na ang usapin ng tseke. Talagang nagkamali. Pagkukulang ko. Pinagdisiplina ko na ang mga tauhan ko. paano mo pinagdisiplina ang mga tauhan mo? Espesyal kong nag-book ng isang kwarto sa Haijo Hotel. Naghanda na ako ng handaan. Espesyal para humingi ng paumanhin sa inyo. At ang tseke na 10 bilyon. Ipapadala ko pa rin sa kamay ni Lolo Chin. Handaan? Sige, pupunta ako sa handaan mo. Ayos, Ginoong Ye. Alas 6 ng gabi. Hihintayin ko kayo. Sige. Tinawagan pa ako ng Feng Yaojin. Pinapapunta ako sa pagtitipon niya. Ito ay tiyak na mapanlinlang na pagtitipon. Ginoong Ye, napakahalaga ng inyong pagkatao. Huwag kayong pumunta. Ako lang, maaari kong siya ay mapagtagumpayan. Hindi, gusto kong personal na makaharap siya. Pero nabalitaan ko na kanyang inilabas ang Beiyan Wang. Espesyal para labanan kayo. Beiyan Wang, siya ba ang Beiyan Wang na nagkasakit sa akin 2 taon na ang nakalipas? Tama. Tamang-tama, kung saan nahulog doon babangon. Ang Beiyan Wang, hindi ko siya hinanap. Siya ang humanap sa akin. 2 taon na ang nakalipas, gumamit siya ng maliit na plano upang ako ay pataksil na talunin at ako ay nasaktan. Ngayon, pagsasama-sama ng mga lumang at bagong utang. Handa na ba ang lahat? Handa na po si Boss Jin. Kung maglakas loob siyang pumunta, tiyak na mamamatay siya. Si Ye Yunjo ay hindi ordinaryong tao. Walang dapat magkamali. Opo. Ginoong Ye, narito po ako upang makipagkita sa inyo. Ginoong Ye, Feng Yaojin, Boss Jin. mukhang maayos ang takbo ng buhay mo ah. Hindi po, Ginoong Ye. Ako po ay laging inyong tauhan. Laging handang sumunod sa inyong utos. Mabuti. Maganda ang sinabi mo. Pinapadalhan kita ng isang malaking regalo para sa aking matandang ama. Agad-agad mo namang pinadalhan ako ng 10 bilyong. Peking sake. Ginoong Ye, ang 10 bilyong pekeng tseke. Talagang kasalanan ko. Kaya ngayon, espesyal kong humihingi ng paumanhin sa'yo. Halika. Tagay ko para sa'yo. Isang baso lang ng alak para mapalitan ako. Ah, hindi. Sa susunod, makikita mo ang ginagawa ko. Kung ganoon, ngayon, ang pinakamayaman sa Haizu ay nag-aalay ng alak sa akin. Kahit na ito ay nakalalasong alak, kailangan kong inumin. Hindi. Biro mo lang yan. Paano ito? Paano ito maging nakalalasong alak? Nagbibiro din ako sa'yo. Oh, ang 10 bilyong tseke. Handa na ako. Anumang oras ay padadala sa pamilyang Chin. Pero ang 10 bilyon noon, nagdulot ng maraming kahihiyan sa akin. Ginoong Ye, huwag kang mag-alala. Paano nawala? Babayaran ko ng doble ang nawala sa'yo. Feng Yaojin, sa tingin mo ngayon, mas malakas ka na, hindi ko na kayang kontrolin ka. Gusto mong pantay-pantay tayo, at gusto mo pang mas mataas sa akin. Hindi. Ginoong Ye, masyado kang mabigat sa salita. Wala ako ng lakas ng loob para gawin yan. Paano wala? Kailan ka nagkaroon ng karapatan para umupo sa harap ko? Hindi ako maglakas loob. Oo. Paumanhin. Ako ang may kasalanan. Wala akong modo. Wala akong karapatang umupo sa iisang mesa kasama ninyo. Mabuti at alam mo. Tandaan mo ito, ang lahat ng meron ka ngayon, lahat ng yan, ako ang nagbigay sa'yo. Anumang oras, maaari kong bawiin ang lahat kasama ang tubo. Tama po kayo, Ginoong Ye. Ang ipinahanap ko, nahanap mo na ba? Pinaghahanap pa po. Malapit nang magkaroon ng resulta. Sige, hanapin mo ng mabuti. Hindi na ako kakain. Sandali. May sasabihin ka pa ba, Ginoong Ye? Tingnan nyo, malapit nang maluto ang mga pagkain. Kung aalis kayo nang hindi kumakain, parang minamaliit nyo ako, di ba? Minamaliit kita. Anong magagawa mo? Ginoong Ye, noon, pwede mong maliitin ako. Maaari mo pa akong apakan. Pero ngayon, hindi pwede. Feng Yaojin, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Alam. Siyempre alam ko. Sino ba kayo? Kayo ang bantog na Kunlun War God. Ano naman ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Ginoong Ye, sa buong buhay mo, ang pinakamalaking pagkakamali mong ginawa ay ang pagtulong mo sa akin. Na ako'y maging pinakamayaman sa Haijo. At ang pinakamalaking pagkakamali mong ginawa ngayon ay ang pag-inom mo sa basong iyon. Feng Yaojin,
Talagang mapagbalakayo ka. May nagsabi na sa akin noon, na ito'y isang ihongmen feast. Pinigilan nila akong pumunta. Ayaw kong maniwala. Gusto ko lang makita ang tunay mong mukha. Ye Yunjo, akala mo ba? Ikaw pa rin ang Kunlun War God noon? Huwag mong kalimutan, 2 taon na ang nakalipas, kung paano ka naging tanga, at nang ikaw ay naging tanga sa loob ng 2 taon. At uminom ka pa ng laso na iyon. Ikaw na ngayon ay isang tigreng walang ngipon. Anong karapatan mo para magsalita ng matatapang sa akin? Ganun pala. Ang mastermind sa likod ng panlilin lang sa akin, 2 taon na ang nakalilipas. Ikaw pala. Oo, ako nga, ano naman ngayon? Sayang lang, noong 2 taon na yon, hindi kita pinatay. Kung hindi sana naging ganito kagulo. 2 taon na ang nakalipas, nagkamali ako at nadaya. Sa tingin mo ba, may pagkakataon ka pa ngayon? Ye Yunjo, kung wala akong sapat na kumpiyansa, hindi kita gagalawin. Ngayon na ang katapusan mo. Hindi ko talaga akalain. Ang taong aking pinalaki, hindi man lang magpasalamat sa akin. Palaging gustong patayin ako. Ano ba ang nasa isip mo? Ano ang nasa isip? Dahil ayaw kong kontrolado ng iba, ayaw kong ikaw ang magdidikta sa akin. Kapag patay ka na lang, saka ako magkakaroon ng kalayaan, saka ako makakapanatag. Kanina ko pa sinabi sa'yo, lahat ng meron ka ay galing sa akin. Maaari kong bawiin yan anumang oras. Yung sinabi ko, hindi mo ba naintindihan o hindi ka naniniwala? Ikaw, tigilan mo na ang kakulaitan. Sasabihin ko sa'yo. Alam kong malakas ka, pero huwag mong kalimutan. Yung laso na ininom mo kanina, yun ang magpapahina sa lakas mo. Wala ka pang 30% ng lakas mo ngayon. Hindi mo ba nararamdaman? Ha? 30% lang. Sapat na yan para sa mga walang kwentang tulad niyo. Nakalimutan mo na kung paano ka bumagsak 2 taon na ang nakalipas. Ha? Hi, Ion Zhao. 2 taon na. Ikaw lang ang makakapagpabalik sa akin. Ay naku, kilala pala kita. Mukhang ngayon, nandito ka para patayin ako. Hindi. Huwag kang magkakamali ng akala. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para lang. Patayin kita. O kaya'y mamatay sa kamay mo. Nandito ang North Yama King. Ngayon, wawakasan ka. Huwag mong sabihin yan agad. Isang North Yamakin lang. Hindi siya makakagawa ng anuman. Ye Yunjo, sasabihin ko sa iyo, huwag kang magyabang. Huwag mong kalimutan, 2 taon na ang nakalipas, ang North Yamakin ay muntik na kitang patayin. CJ, tingnan natin kung may kakayahan siya ngayon. Ion Zhao, 2 taon, walang kalaban. Alam mo ba kung gaano ako naghihirap? Ang pagharap sa akin ay magpapalala lang ng hirap mo. Ang pagkakasakit 2 taon na ang nakalipas ay dapat bayaran na. Kung gayon, harapin mo ako. Kayong mga ito, Oo, tumulong kay North Yama King. Ngayon, siguraduhin mong patayin siya para sa akin. opo. Tayo na. North Yamakin, paano kami makakatulong? Sino ang nag-utos sa inyo na tumulong sa akin? Umalis? Haring yaman ng hilaga. Kung hindi dahil sa panlilin lang ninyo, 2 taon na ang nakalilipas. Sa palagay mo ba ay may pagkakataon kang manalo sa akin? Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, ay para ituwid ang panghihinayang mula 2 taon na ang nakaraan. Alam mo ba, nabalitaan kong buhay ka pa. Grabe ang tuwa ko. Anong pinagsasabi mo excited ka? Tigilan na ang ibang usapan. Halika na. Panahon na. Tulungan natin si Ian na linisin ang lugar. Pagkamatay ni Ye Yunjo, naayos na ba ang lahat ng susunod na gagawin? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Jin, naayos na ang lahat. Mabuti. Simula ngayon, ako na ang magiging hari ng Kunlun. Malapit na ang oras. Wala nang ingay ngayon, siguradong malapit na. Uminom si Ye Yunjo ng alak na may lason. Malamang kahit isang round lang, hindi na niya kaya labanan ang North Yama. Sige. Pumasok na tayo para kunin ang bangkay ni Ye Yunjo. Yama. Ikaw. Hindi ba't uminom ka ng alak na may lason?
Paano mo pa natalo ang North Yama? Oy, siya ba ang sinasabi mo? Masarap naman. Sa tingin mo ba, yung pandaraya na inabot ko 2 taon na ang nakalilipas? Matatanggap ko pa ulit ngayon? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Hintayin mo, ibabalikan kita at papatayin kita. Alis na tayo. Feng Yaojin, saan ka pupunta? Kung walang pahintulot ni Ginoong Ye, makakaalis ka ba talaga? Lao Feng, umupo ka. Samahan mo akong uminom. Sabi ko, umupo ka. Feng Yaojin, akala mo ba? Nawalan na ako ng kapangyarihan dahil 2 taon akong naging tanga. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, maliban sa'yo, walang nagtaksil sa akin. Mayroon pa akong bilyon-bilyong ari-arian. Ako pa rin ang pinakamayaman sa Haicheng. Wala kang magagawa sa akin. Zheng Meng, magulat ka. Kagagaling lang, naputol ko na ang lahat ng negosyo ni Feng Yaojin. Ang pamilya Feng ay nahaharap sa krisis sa pananalapi. Malapit nang mabangkarote. Imposible. Talagang imposible. Ang laki-laki ng industriya ko. Paano basta-basta mapuputol? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, ang yaman at posisyon mo ay galing sa akin. Maaari kong bawiin ito anumang oras. At tungkol sa bilyon-bilyong yaman mo, kayang-kaya kong wasakin ito sa isang isap mata. Ginoong Ye, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Kasalanan ko. Ako ang nagmalaki. Basta patawarin mo lang ako. Maglilingkod ako sa'yo ng buong puso. Wala ka ng pagkakataon para maglingkod. Ginoong Ye, kahit papaano, kasama ninyo ako nang itinatag ang imperyo ninyo. Nagkamali ako, pero isipin ninyo ang katapatan ko sa inyo. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Pwede. Pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Pag uwi mo, putulin mo ang 2 paa mo. Tapusin mo ang sarili mong kinabukasan. Mawawala lahat ng ari-arian mo. Sa ilalim ng tulay na pinagpalimosan ko noon. Mamalimos ka ng 10 taon. Kung mabubuhay ka pa pagkatapos noon. Quits na tayo. Ginoong Ye, ikaw, ipinapahamak mo ba ako? Ano? Binibigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Ayaw mo pa? Ginoong Ye, luluhod ako sa inyo. Nakikiusap ako, bigyan ninyo ako ng pagkakataon, Ginoong Ye. Ikaw ang may gawa nito. Zimeng, umalis na tayo. CJ, Ginoong Ye, hindi kayo pwedeng umalis. Ginoong Ye, kailangan ninyo akong bigyan ng pagkakataon. Bitawan mo ako. Nakikiusap ako sa inyo, Ginoong Ye. Sinabi kong bitawan mo ako. Ginoong Ye. Ruru, Yun Sao, matagal ka na naghintay. ikaw ang nagmamaneho nito. Ako ang nagmamaneho. Inirenta mo lang ito, di ba? Ang renta ng ganitong klaseng kotse ay napakamahal. Hindi na kailangan. Huwag mo na itong intindihin. Halika, ihahatid ko ikaw sa bahay. Uwi. Wala na akong bahay. Naalala mo pa ba kung paano ako pinalayas? Okay lang, madali lang ito. Tayo na, bumili na tayo ng bahay. Maghanap muna tayo ng pansamantalang tirahan. Pagkatapos, ibabalik kita sa Kin Family ng Marangya. At opisyal na akuin ang posisyon ng General Manager ng Kin Family. Wag na, hindi importante ang mga ito. Ngayon, gusto ko lang makasama ka. Magkaroon tayo ng simpleng buhay. Iyon lang ang sapat. Ruru, para sa akin, isang bahay ang isinuko mo. Ibibigay ko sa iyo ang isang bagong bahay. Halika, bumili tayo ng bagong bahay. Ang bahay ay pera, wag na. Napakataas ng presyo ng bahay ngayon. At ngayon, walang ibang tao. Sa harap ko, wag kang magpakita ng pagiging matapang. Hindi ako nagpapakitang matapang. Talagang papayagan kita na tumira sa pinakamagandang bahay sa Haizhou. Halika, Paano mo makukuha ang napakaraming pera? sumakay ka na. Wag na, ang mahal ng bahay dito. Makinig ka na lang sa akin. Tara na. Magandang araw po sa inyong dalawa. Maligayang pagdating sa aming sales office. Kumusta? Pwede bang ipakita nyo sa amin ang mga bahay? Dito po. Ano po ang budget ninyo? Ako na ang magpapakita sa inyo. Gusto lang namin bumili ng isang unit. Hala, Iyon Zhao. Ruru, ang liit pala ng Haicheng.
Akala ko ba hindi na tayo magkikita? Zhu Yang. Ginoong Zhou, kumusta po? Lanan. Darating din ang araw na mapapasakamay kita. Ano naman kung mapasakamay mo ako? Sasapakin kita ulit. Isang brusko ka lang. Nag-aral ka lang ng konting martial arts. Akala mo kung sino ka na. Alamin mo, ang mundo ngayon ay para sa mga may kapangyarihan. Kaibigan ko ang developer, kakapirma lang namin ng kontrata. Iyan ang tinatawag na kapangyarihan. Ay naku, muntik ko nang makalimutan. Pinagtabuyan kayo sa bahay nyo, kaya naghahanap kayo ng trabaho ngayon, di ba? Nandito ako para bumili ng bahay para sa Roro. Bumili ng bahay. Ang mga cheque na nakuha mo noong huli ay peke. Ano, gusto mo ulit? Gamitin ang parehong teknik. Gamitin ang peking cheque para bumili ng bahay. Sinabi ko sa'yo ng maraming beses, ang anumang ginagawa namin ay walang kinalaman sa'yo. Pwede ba, wag mo na kami guluhin? Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang babae na gusto ko. Sabi ko, may kinalaman. Kaya may kinalaman. Oh, tama. Noong pinatalsik ka sa bahay, siguradong wala kang matitirhan. Walang problema. Pumili ka ng kahit anong bahay dito. Hindi ko kailangan. Sabi ko, kailangan mo. Kaya kailangan mo. Pumili ng kahit anong bahay dito. Ako ang sasagot sa lahat. Para makita ng batang ito, ang tunay kong kakayahan. Napakagaling mo, Ginoong Zhou. Siyempre, ang kakayahan ng mataas na lipunan. Hindi alam ng isang tulad mo. Salamat sa kabaitan mo, Ginoong Zhou. Pero hindi ko kailangan. Nahihiya ka ba? Walang problema. Ako ang pipili para sa'yo. Sa inyo, alin ang pinakamahal at pinakamagandang bahay dito? Ginoong Zhou, ang pinakamahal dito ay isang villa, 350 square meters. Ang presyo ay 5 milyon. 5 milyon lang. Pang-allowance lang. Bibilhin ko. Para ibigay sa binibining Roro. 5 milyon lang na allowance. Binili para ibigay sa Roro. Talagang Ginoong Zhou. Napakagastador talaga. Bahay na 5 milyon. Binigay lang agad. Ang ganda nito, swerte talaga. Nag-effort pa ang Ginoong Zhou. Salamat sa kabutihang loob mo, Ginoong Zhou. Pero wag na lang ang bahay. Naniniwala ako na bibigyan ako ng tahanan ni Yun Zhao. Isang tahanan na talagang para sa akin. Narinig ko ba talaga yon? Ayaw pa niya. Hoy, tanggapin mo na yan. Hindi ako basta nagbibigay. Ako si Zhou Yang. Ina, importanteng tao ang Ginoong Zhou. Nagbigay siya ng mahal na regalo. Bakit ayaw mo? Ayaw talaga. 5 milyon lang na regalo. Hindi pa yan sapat para sa Roro namin. Yun Zhao, huwag kang magyabang. 5 milyon na bahay, hamak pa sa'yo. Yung 10 bilyon na check. Sasabihin ko sa'yo. Yung kahiyahiyang bagay mo, nasa balita na sa Haizhou. Si Yunsu pala yon. Laganap na yan itong mga araw. Isang tanga, nagpa-impress sa birthday party ni Kinlaoy. Nakakahiya. Yun Zhao, umalis na tayo. Anong alis? Roro, yung 5 milyon na regalo, talagang ayaw mo. Hindi ko tatanggap yan. Talagang umaasa ka sa batang yan para bumili para sa'yo. May kakayahan ba siyang bumili? Ang dahilan ng pagpunta namin dito ay para bumili ng bahay. Talagang sinasamantala mo ang pagkakataon. Bumili ka. Anong gagamitin mo para bumili? Bibili ng maliit na unit gamit ang loan. Sapat ba yon para sa'yo? Sino ang nagsabi na bibili ako ng maliit? Pagdating sa pagyabang, ikaw talaga ang magaling, Yun Zhao. Ang bahay na ito, 350 square meters, 5 milyon pesos. Karapat-dapat ka ba? Talaga nga, hindi ako karapat-dapat. Alam mo ba? Dahil masyadong mura. Anong sinasabi mo? Sabi ko, kaya pala siya binabastos ng iba. Nakita ko na, grabe ang kayabang. Ang hari ng kayabang sa Haizhou. Yun Zhao, hindi mo na kailangang magpatalo sa kanya. Sabi niya hindi kami makakabili. Di hindi kami makakabili. Umalis na lang tayo. Ngayong araw, talagang bibili ako ng bahay. Yun Zhou, magsalita lang ng magsalita. Sino ba ang hindi marunong? Kung bibili ka, magpakita ka ng katunayan. Kung ngayong araw ay mabili mo, ang bahay na 5 milyon pesos, tatanggapin ko bilang tatay. CJ, ngayong araw, talagang tatanggapin ko bilang anak. Makinig ka, yung sinabi mo na unit na 5 milyon, kukunin ko yan, pero hindi lang isang unit ang gusto ko. Sir, isang unit lang ang binebenta namin. Alam ko kung ilang unit ang meron. Bibilhin ko lahat. Tangka. Nagbalik na yung sakit mo. Ahahaha. Sir, tama ba ang narinig ko? Mayroon pa tayong mahigit 30 unit. Halos 2 bilyon ang kabuuan. Tama ang narinig mo, bibilhin ko lahat. Yun Zhao, ano nang ginagawa mo? Huwag mo yang gawin, okay? Nag-aalala ako sa ginagawa mo. Hindi na tayo bumili ng bahay, umalis na tayo. Hahaha. 2 bilyon, Yun Zhao. Hindi ka na ba magpapanggap gamit ang peking seke na 2 bilyon para magyabang ulit? 2 bilyon lang yan. Ano nang ipagpapanggap ko? Talagang mahilig magyabang ang Yun Zhao. Hanggang langit na ang kayabangan. Totoo, nakakahiya talaga.
2 bilyon lang. Kung hindi ko nakita ang mga ginawa mo, talagang paniniwalaan ko. Yung sakit mong pagkatang, talagang lumalala. Roro, kasama mo ang ganitong tang. Hindi ka nahiya. Credit card. Yunsao, bakit mo ginagawa to? Alam mo ba, na ayaw ko sa mga tao. Nagpapanggap na mayaman? Hindi nakakahiya ang walang pera. Ang nakakahiya ang magpanggap na mayaman. Sir, kung ganoon po ang sitwasyon, huwag ninyo akong sayangin ng oras. Aasikasuhin ko na lang po ang ibang kliyente. Sinabi kong iswipe mo, hindi mo ba narinig? Swipe mo na. Pinapaswipe ka niya eh. Gusto kong makita kung paano. Mapapahiya ang tangang to. Ay, Sige po, sandali lang. password 666. Ito, Roro, huwag kang mag-alala. Ngayon alam mo na kung gaano kalaking pagkakamali. Ang piliin siya, di ba? Malaman mo rin ang resulta mamaya. yung tungkol sa tseke. Nangyari na yung ganyang sitwasyon dati. Paano ako hindi mag-aalala? Roro. Roro. Hoy. Bakit tumakbo yung tanga? Hoy, bakit siya tumakbo? Eh di ba dapat, malapit ng mabuko? 200 milyon? Baka nabunggo ang utak sa pinto. Sir. Manager Zoe, nasaan na po yung ginoong kanina? Nahiya, kaya umalis na. Bakit po siya umalis? Yung card na binigay niya sa'yo. Hindi ba't walang laman yon? Manager Zhao, itong card na ito. Bayad na ang buong halaga ng 35 bahay. Halos 1.8 bilyon ang kabuuang halaga. Ano? Ganoon karaming pera ang laman ng card niya. Ito pong card na ito ay isang pambihirang black card lang ang ginawa sa buong mundo. Roro. Roro. Bakit mo pa ako hinahabol? Maraming beses na kitang sinabihan. Kahit wala kang pera, kahit dati kang hindi normal, hindi kita ipagkakait. Pero pwede bang huwag kang ganyan? Laging nananaginip ng mga imposible. Sumama ka na sa akin ngayon. Patunayan ko sa'yo. Sumama? Para saan? Para lang tingnan ang nakakahiyang mukha ni Zuyang. Wala na ang sinumang mag-aalipusta sa atin. Nangangarap ka pa rin. Hello, Lolo. Lolo, ang pamilya sumula sa Beijing ay tumawag. Sabi nila gusto nila makipagtulungan sa pamilya Qin sa proyektong 500 bilyon. Pero partikular na hiniling nila na ikaw ang pipirma ng kontrata. Ako. Narinig ko ang pamilya sumula sa Beijing. Pero hindi ba sila ang pinakamalaking pamilya sa Beijing? Ang lakas nila ay mas malaki pa sa Ginoong Jin. Paano nila magagawa ang pakikipagtulungan sa aming maliit na pamilya Qin? At bakit ako pa ang partikular na hiniling? Hindi ko alam, kaya bumalik ka na agad. Pag-usapan natin ito, malaki ang bagay na ito. 500 bilyon ang proyektong ito. Sige, babalik ako ngayon. Kung tama ang narinig ko, ang pamilya sumula sa Beijing ay partikular na hiniling na ikaw ang pipirma ng kontrata. Tama, kaya kailangan kong bumalik ka agad. Sama ako sa'yo. Huwag kang sumama sa akin. Ang mga tao sa pamilya Qin ngayon ay nagagalit sa'yo. Natatakot ako baka magkaroon pa ng problema. Uwi muna ako para tingnan ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, ang nangyari kanina, ako lang, ay nagalit sandali. Hindi ito makakaapekto sa lugar mo sa puso ko. Uwi muna ako. Babalikan kita mamaya. Sige, maghihintay ako. Zaimeng. Ginoong Ye. Tapos na ang bagay. Pinakiusapan ko ang isa sa 4 na pangunahing pinuno ng War God Hall, ang pamilyang Su ng Shangjing, na makipag-ugnayan sa pamilyang Qin. Napakataas ng katayuan ng pamilyang Su ng Shangjing sa lipunan. Tiyak na magagawa nila ang pinagagawa ninyo. Upang tunay na makinabang ng malaki ang pamilyang Qin. At makamit ang layuning pagbayaran sila. Bukod pa roon, hayaan si Qin Roro na opisyal na mamuno sa pamilyang Qin. Naiintindihan ko. Ako at ang pamilyang Su ay laging handang sumunod sa inyo. Ano na ang kalagayan ni Lolo? Nako, anak, sa wakas nakauwi ka na. Natakot na talaga ako. Hindi ba sumunod sa iyo ang tandang batang iyon? Wala. Mabuti naman. Dapat matagal mo na siyang iniwan. Sige, pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Roro, hindi ba? May kinalaman ka dati sa pamilyang Su ng Shangjing. Wala. Paano naman mangyayari iyon? Anong antas ang pamilyang Su ng Shangjing? Ano naman ang antas ko? Paano ako makikipag-ugnayan sa kanila? Kakaiba nga. Bigla na lang nakipag-ugnayan sa amin ang pamilyang Su ng Shangjing. Gusto nilang pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 50 bilyon. At partikular nilang sinabi na ikaw ang dapat maging responsable. At sa'yo pipirma ng kontrata. Qin Roro, hindi ba't may tinatago ka sa amin? Kasama ang pinuno ng pamilyang Su, gumawa ng ilang bagay na hindi maganda. Qin Kun.
Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ang ibig sabihin? Iyon ay 500 bilyon, hindi iyon 500 kilos ng pechay. Ang kita pa lang ay 12 ng bilyon. Bakit ikaw ang hinahanap para pirmahan ang kontrata? Bakit nang walang dahilan, ibigay sa atin ang 12 ng bilyon? Hindi mo ba napapansin kakaiba ito? Paano ko malalaman? Huwag kang magsinungaling. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko ang iyong bibig. Tama na, huwag na kayong mag-away. Alam ko, si Ginoong Zhu ay patuloy na nanliligaw kay Roro. Kaya si Ginoong Zhu, tumutulong sa atin ng palihim. Paano posible yon? Ang pamilya Zhu ay talagang malakas din, ngunit limitado lamang sa mga taga-Haizhou na pumupunta sa Beijing. Ang lakas ng pamilya Zhu ay hindi lamang sa Haizhou. Ang kanilang lakas, mas malaki ng 12 ng beses kaysa sa pamilya Zhu, kahit na daan-daang beses. Isang maliit na pamilya Zhu, paano makaka-impluwensya sa desisyon ng pamilya Zhu? Ay, kakaiba nga yon. Kaya ba ay biglang yaman mula sa langit? Ay, kung ako ang tatanungin, huwag na nating isipin ang mga bagay na ito. Ang bagay na ito, pagkatapos ng lahat para sa ating pamilya Chin, lahat ay mabuti, hindi ba? Bukas, si Raoro ay pupunta sa pamilya So para pirmahan ang kontrata. Hindi ba natural na malalaman na? Kung ako ang masusunod, ang pamilya Su ay gusto lamang humanap ng isang tao mula sa ating pamilya Kin na medyo katamtaman para pumunta at pirmahan ang kontrata. Pagkatapos ng lahat, pirmahan lang naman. Ganito na lang bukas ako. Si Ekon at si Ruru, tayong tatlo ay sabay-sabay na pumunta. Ano, bata, bakit ka nandito? Narinig ko. Ngayon, Roro ay pupunta sa Su family para mag-sign ng malaking kontrata. Bilang kasintahan niya, syempre, dapat kong saksihan. Walang masaksihan. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Mag-sign ng gaano kalaking kontrata. Yun Sao, tinawag ko siya. Huwag kang mag-alala, hindi siya magkakaproblema. Hindi siya magkakaproblema. Hindi ba sapat ang mga problema na ginawa niya? Ang importante ngayon, kapag nandito siya, hindi mo alam kung gaano kalaking problema ang magagawa niya. Kahit papaano, mas magaling ako dito kaysa sa inyong dalawa. Bata, sasabihin ko sa'yo, hindi mo kayang kontrolado ang ganitong sitwasyon. Sige, papasukin mo siya. Ako ang mananagot kung may problema. Mga ilang sandali lang, darating na ang subos. Sige. Ingat po, dito lang kami maghihintay. Yunzo, maaari ba kang mag-sit ng maayos? Makikita mo ang subos, nagkakaroon ng usok sa libingan ng mga ninuno mo. Maaari ba kang hindi mag-isip ng iba? Ang tagal niyong naghintay. Matagal ko nang naririnig ang pangalan niyo, Isu. Yunzo, Isu, nandito na kayong lahat, bakit hindi pa kayo tumayo para bumati? Hindi, huwag kayong tumayo, umupo kayo. Umupo kayo, Isu, narito kami ngayon. Kayo mismo ang tumawag noong araw na yon. At sinabing gusto ninyong pag-usapan ang tungkol sa kontrata. Handa na kaming lahat. Maaari na tayong pumirma anumang oras. Ito si NJ, Kinruruo, hindi ba? Ako si Kinruru. Yan Kin, talagang matalino at magalang. Salamat sa papuri, Kisu. Isu, sa totoo lang, may dalawa akong tanong na hindi ko gaanong naintindihan. Kaya hinihiling ko sa inyo, Isu, na linawin ito. Una, kayo, Isu, ang laki ng inyong kumpanya. Bakit kayo makikipag-ugnayan sa aming pamilyang Kin, na isang maliit na kumpanya, para makipagtulungan? At pinag-usapan pa ang proyektong worth daang bilyon. Pangalawa, bakit? Kailangan niyong ipagawa na si Kinroro ang pumirma ng kontratang ito. Ako ang tunay na nagpapatakbo ng aming pamilyang Kin. At kasama ang aking anak na lalaki, si Kim Kun. Ang dami mong sinasabi. Si Isu ang tahasang nagsabing si Kinroro ang pipirma. Paulit-ulit kang nagsasalita. Yeyunzhou, ano ang sinasabi mo? Nandito si Isu, wala kang karapatang magsalita. May karapatan ba akong magsalita? Hindi ko alam. Pero siguradong wala kang karapatan. Ikaw, ano ka, ikaw? Ginoong Su, pasensya na po, hindi siya marunong rumespeto. Palalayasin ko na siya ngayon din. Sa tingin ko, tama ang sinabi niya. Narito ako para pirmahan ang kontrata kasama si Binibining Roro. Tumahimik ka. Opo. Tatahimik na ako. Binibining Roro, pakitignan po ninyo. Ito ang aming inihandang proyektong pamumuhunan na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Kung wala naman pong problema, maaari na po kayong pumirma at sa kontratang ito. Para sa inyong pamilyang Kin, walang anumang pananagutan sa paglabag. Masasabi kong, walang anumang panganib. Kapag napirmahan mo na ang kontrata, agad kaming maglalagay sa account ng pamilyang Kin ng pondo na nagkakahalaga ng 10 bilyon bilang panimulang kapital. Bakit? Ang pamilya ninyong Su, hindi ba't parang isang malaking pirasong taba ang ibinibigay ninyo sa amin? Ang aming pamilyang Su, palaging mabilis at determinado kung kumilos. At handa rin kaming makipagtulungan sa inyong pamilyang Kin. Ipinapakita namin ang 100% katapatan. Sana ay maging masaya ang ating pakikipagtulungan. Pero, Ano pa ang pero? Pirmahan mo na. salamat sa tiwala, Ginoong Su. Pipirmahan ko na ito.
Binibining Kin, magandang pakikipagtulungan sa atin. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Nasisiyahan po ba kayo? Pwede na. Sige, asikasuhin mo na ang trabaho mo. CJ. Binibining Kin. 10 bilyon. Agad-agad itong ililipat sa account ng pamilya Kim. Magandang pakikipagtulungan. Itong si Ginoong Su, parang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon na bakit parati siyang magalang sa batang ito. Tayo ang mga pinuno ng pamilya Su. Sa katangahan mong ito, hindi mo talaga maiintindihan. Mukhang gusto mo ng away. Tama na. Nasa bahay ng pamilya Su tayo. Maging mahinahon ka. Iyon Zhao. Ngayon, dahil sa'yo, muntik nang masira ang kontrata. Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Kinruru, tapos na ang pagpirma ng kontrata. Ibigay mo na. Ang kontratang pinirmahan ni Ruoruo. Bakit niyo ito makukuha? Ako ang tunay na nagpapatakbo ng Qin family. Ang anak ko ang general manager ng Qin family. Ibigay mo sa akin ang kontrata. May problema ba? Pagkatapos mong pirmahan ang kontrata, sa tingin mo, sila pa rin ang namamahala sa Qin family. Gusto mong kunin ang kapangyarihan. Kontrata lang yan. Kuya, ibigay mo sa iyo. Masyado kang mabait. Ay pagpirmahan mo ang kontrata. Magiging opisyal kang general manager at tagapamahala ng Qin family. Wala na sigurong problema. Parang, hindi ganoon kadali. Ang kuya mo at ang mga kasama niya, hindi basta-basta magpapabaya ng kapangyarihan. Hindi sila magpapabaya. Ang pakikipagtulungan ay agad na matitigil. Ang pagpapawalang bisa o hindi, wala kaming kinalaman doon. Hindi kami ang may desisyon. Pero hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko kilala ang President Su. Bakit siya napakarespetuoso sa akin? At bakit ako pa ang pinili niya para pirmahan ang kontrata? Sa hinaharap, unti-unti mong mauunawaan. Hindi mo na naman sasabihin na ikaw ang nagkontrol sa President Su. Ang kontrol ay masyadong marahas ang dating. Malalaman mo sa hinaharap. Tara na. Papa, ito ay 500 bilyon. Sa pakikipagtulungan natin sa pamilya Su, ang pamilya Qin natin, sa hinaharap magiging pangunahin sa Haizhou. Huwag kang masyadong masaya. Ngayon, ang pinakamalaking problema ay Kinruru. Kinruru. Ang pamilya Su ay nagtatalaga na Kinruru ang pipirma ng kontrata, at saka may Yeon Zhao, sa tabi niya nagpapakulo ng sitwasyon. Sa oras na yon, kapag sinabi niya sa lolo mo, ang mga posisyon natin, madaling mapapalitan niya, kahit kumita tayo ng mas maraming pera. Ano pa ang silbi? Ano ang kinalaman natin? Totoo nga, ano ang dapat natin gawin ngayon? Sa kasalukuyan, ang tanging paraan ay umaksyon na tayo. Paalisin ang Kinruru sa pamilya Qin. Ang Kinruru, madaling paalisin sa pamilya Qin. Pero ang pakikipag-ugnayan natin, sa pamilya Su sa Shangjing, paano natin gagawan, na pirmahan na ang kontrata? Anong kinakatakutan mo? Ang pamilya Su, hindi kilala ang Kinruru. Ang Kinruru ay, isang tao lang na ipinadala ng pamilya Su, para pumirma ng kontrata. Kaya umaksyon na tayo. Kailangan lang nating paalisin ang Kinruru, sa pamilya Qin, para mapanatili natin ang mga posisyon natin. Sinabi niya talaga yon? Hindi lang yon, ayon na kay Kinruru. Kapag napirmahan niya ang kontratang ito, hindi na niya titingnan ang sinuman sa pamilya natin, kasama ka na. Kapag siya na ang namuno sa pamilya Qin, maliban sa kanya, lahat tayo, magretiro na lang. Ano ba yan? Gaano man katagal, isa lang siyang apo sa akin. Makakapangyari ba siya sa akin? Tatay, napirmahan na ang kontrata. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Su ay tapos na. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Su, dahil lang sa isang batang babae, ay makikipagtulungan sa atin. Sa tingin ko, ngayon na yung tamang panahon, yung batang Qin na yon, bago pa siya magpakita ng galit sa atin. Paalisin natin siya sa pamilya Qin, para malaman niya kung sino talaga siya. Mukhang yan na lang ang magagawa natin. Ang pamilya natin Qin, hindi maaaring hayaang isang batang babae ang gumawa ng kung ano-ano. Sige, gagawin ko na yan ngayon. Umuwi muna tayo sa Qin. Gusto kong makita kung anong para pa ang meron sila para pigilan ka sa paghawak ng kontrol sa pamilya Qin. Hoy, uncle. Kinruru, ayon sa utos ng lolo mo, simula ngayon, ikaw ay ipatapon sa Qin family. Ano ang sinasabi mo? Ikaw at ang mga magulang mo, ang lahat ng equity sa Qin family, ay na-reclaim na. Mula ngayon, ang Qin family ay walang kinalaman sa'yo. Bakit? Pagkatapos gamitin, tinalikuran na? Kahit ano ang iniisip mo, simula ngayon, ikaw ay tinanggal sa Qin family. Hoy. Siya. Ano na ba ang ginawa nila? Sabi nila, ipatapon ako sa Qin family. At, ang lahat sa Qin family pagkatapos, ay walang kinalaman sa akin. Mas masahol pa sila kaysa sa inakala ko. Pero bakit? Bakit ganito ang ginawa nila sa akin?
Tiyak dahil, nagbigay ka ng kontribusyon sa Kin family. Natatakot sila na maagaw mo ang posisyon nila. Pero hindi dapat ganito ang ginawa sa akin. Magkakamag-anak tayo. Hindi nila iniisip yon. CJ, kung ganito ang ginawa nila, ipapaalam ko sa kanila, ang kahinat na ng pag-api sa babae ko. Pagbati po, Iye, tumayo ka na. Nagbago ang sitwasyon. Ano na ang nangyayari ngayon? Gusto ko sanang bigyan ng pamilya Kin ng isang malaking regalo para mabigyan ang bawat isa sa kanila ng malaking halaga ng pera. Pero sino ba ang mag-aakala? Ayaw nila ng magandang pakikitungo, kaya huwag nilang sisihin ang sarili nila. Lene, ang pamilya Kin na yan, parang pagpatay sa asno pagkatapos gamitin. Inapi ba nila si Binibining Kin? Higit pa sa pag-api. Sila ay pinalaya si Ruoruo sa pamilya Kin. Kung gayon, ngayon na lang, kanselahin ko na ang kontrata sa pamilya Kin. O kaya naman, gumawa ng isang espesyal na bank account para kay Binibining Kin. Huwag na. Ipagpatuloy mo ang pakikipagtulungan sa pamilya Kin. Bukas, magdaos tayo ng signing ceremony. Imbitahan ang lahat ng kilalang tao sa Haizhou na dumalo. Gusto kong sa harap ng lahat, alisin sila sa Haizhou. Mawalan ng lahat, nauunawaan. Nagpasya ang pamilya Su na magdaos ng seremonya ng pakikipagtulungan sa aming pamilya Kin. Sigurado ka ba? Sigurado na ipadala na ang abiso. Mabuti naman. Sa pagkakataong ito, ang aming pamilya Kin ay magiging bantog sa buong mundo. Hindi ko inakala na ang Su family ay magbibigay ng malaking kontrata sa amin. At nag-organisa ng malaking seremonya para sa partnership. Alam mo ba, na inimbitahan din ang mga kilalang tao sa Haizhou. Ang malaking tao sa likod ng Su family ay dadalo rin. Para sa Kin family, ito ay napakalaking karangalan. Sinabi ko na dati, Kin Ruoruo sa Kin family ay walang gaanong halaga. Tama ba? Ngayon, wala na si Kin Ruoruo. Ang partnership ng Su family sa amin, hindi lang hindi humina, mas lalo pang lumakas. Kaya ito ay nagpapatunay na ang pagpapalaya sa Kin Ruoruo ay ang tamang desisyon. Ikaw dalawa, maghanda ng maayos para sa seremonya ng partnership bukas. Ang Kin family ay magkakaroon ng pagkakataon na magpakita. May mukha pa kayong dalawa para bumalik. Mom, Dad, ang uncle ko. Huwag na magsalita. Sabay-sabay tayong pinatalsik sa Chin family. Ito ay dahil sa ginawa ninyo. Wala kami ginawang mali. Ikaw, ang mali mong ginawa ay ang pakikisama sa tandang ito. Dati, maayos ang Chin family. Pero simula nang lumabas siya, napakaraming problema ang dumating sa amin. Ngayon, sabay-sabay tayong pinatalsik. Sinasabi mo pa na wala kang ginawang mali. Ano ba yan? Ngayon, kaya na nilang palayasin si Ruoruo sa Kin family. Bukas, si Ruoruo rin ang makakapagpalaya sa kanila mula sa Kin family. Ye Yunjo, tumigil ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ba't dahil sa'yo kami Naple AS sa Chin family? Wala ka bang kinalaman? Meron, ang kinalaman ay ngayon, napakabilis ng pag-unlad ni Ruoruo. Natatakot na ang pamilya Chin. Tama na. Ayokong marinig pa ang kahit anong sasabihin mo. Sa simula, napakaganda sana kung ikakasal ang aming Ruoruo kay Young Master Joe. Ngunit dahil sa pang-iistorbo mo, wala nang kinabukasan ng pamilya namin. Pa, huwag mong sisihin si Yun Sao. Sarili kong desisyon ito. At saka, hindi pa naman. Tapos ang lahat. Baka may pag-asa pa. Anong pag-asa pa? Bukas ng gabi, ang pamilya Su at pamilya Chin ay magkakaroon ng seremonya ng pagtutulungan. Ngayong wala ka na, lalo pa silang nagwawaldas. Wala na tayong karapatang makasali. Sino nagsabi? Ito ang imbitasyon. Bukas, makakasama tayong lahat. Makakasama ka pa? Saan mo nakuha yan? Peke yang imbitasyon. Ang mukha ko, napahiya mo ng lubusan. Sigurado ka ba? Napeke ang imbitasyong ito. Sigurado ako. Hindi ito ang unang beses na ginawa mo ang ganitong kalokohan. Nitong mga nakaraang araw, marami akong nagawa para kay Ruoruo at para sa inyong pamilya. Maraming nangyayari sa pamilya Kin nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo ba ay normal lang yon? Anong pakialam mo kung normal o hindi? Akala ko dati, ikaw ay isang nakatagong, malaking tao, na kayang pasunurin ng isang tulad ni Jinye, na magpatira pa sa'yo, hanggang sa lumabas yung usapin, tungkol sa peke na tseke. Saka ko lang nalaman na isa ka lang palang sinungaling. Ngayon ko lang nalaman, na ikaw pala, ay isang tanga nakakagaling lang, sa pagkabaliw. Nanay, tumigil ka na. Bakit ako titigil? Noon pa sa talampas, dapat namatay ka na lang sa pagkahulog. Nagsisisi talaga ako. Sige, magpatuloy ka. Anong pinagsisisihan mo? Dapat namatay ka na lang. Kung di mo kayang sabihin, manahimik ka na lang. Bukas, isasama ko kayo sa seremonya. Pagdating ng panahon, malalaman na ang buong katotohanan. Ruoruo, magpahinga kang mabuti. Susunduin kita bukas. CJ.
Itong si Ye Yunjo. Ang kakaiba talaga, di ba sabi niya bukas, ay isasama niya tayo. Titingnan ko lang kung anong karapatan niya, para makapasok tayo. Parang hindi pwede to. Nasira na ang invitation letter mo. Hindi tayo makakapasok. Okay lang. Pwede tayong pumasok. Hindi na kailangan ng invitation letter. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo kami ipahiya, kung hindi. Sige na. Tara na. Magandang araw. Pakita ang invitation letter. Wala kami invitation letter. Hindi kayo makakapasok. Ayan, sinabi ko nga, paano tayo makakapasok? Mag-apply ka ngayon. Ako si Ye. Ano? Ikaw si Mr. Ye? Pasok po, pasok po. Tara na. Ano nang nangyari? Sinabi lang MEC. Ye. Pasok na tayo. Congratulations, Emerkin. Hindi ko inakala. Sa partnership nito sa Su family ng Xiangjin, ang Qin family pa ang nakakuha at isang 500 billion deal pa. Sa pagkakataon nito, ang Qin family talagang lulubog-lulitaw. Walang anuman, Manager Liu. Ilang dekada na ang lumipas at ito na ang pinakahihintay ng pamilya Qin. Ito na ang sandali. Kun, tingnan mo nga, bakit sila nandito? Iyon Zhao. Paano kayo nakapasok? Hindi ba't si General Manager Qin? Maligayang bati. Balita ko pagkatapos ng bukas. Ang pamilya Qin na ang magiging pinakamahusay sa industriya. Ang tanong ko, paano kayo nakapasok? Hindi kami nakapasok ng palihim. Dinala kami rito ng buong kapangyarihan. Hindi ba't pinalayas kayo ng pamilya Qin? At nakalista sa blacklist. Anong karapatan meron kayo para makapasok dito? Tanungin mo ang guard sa baba. Sinabi ko lang na ako si Ye. Pinapasok na kami. Huwag nang magsalita ng kung ano-ano. Lumabas kayo. Hindi kayo welcome dito. Tito, kami rin ay miyembro ng pamilya Qin. Bakit hindi kami pwedeng dumalo sa seremonya? Dahil pinalayas ka na sa pamilya Qin. Bakit kami tinanggal? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pamilya ninyo ay pinalayas sa pamilya Qin. Ako ang nagutos. Pinag-aalinlanganan mo ba ako? Hindi ko kaya. Lolo, matanda na po kayo. Huwag po sana. Kayong magpagamit sa iba. Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo. Sinabi ko na, hindi ka welcome dito. Pakiusap, lumabas kayo. Dahil nandito na kami, hindi kami basta-basta alis. Qin Ruru, ang yabang mo. Akala mo ba sa kontrata? Pumirma ka, magaling ka na. Ganoon ba? Sasabihin ko sa inyo, kahit na pinalayas kayo ng pamilya Qin, pinapaboran pa rin kami ng pamilya Su ng Xiangjin. Mamaya mo malalaman kung pinapaboran ka nga ako hindi. Ikaw ang pinakaayaw ko. Umalis ka. Ngayon, hindi lang ako alis. Akyat pa ako. Nababaliw ka. Nababaliw ka. Alam mo ba ang upuan yon? Para kanino yun? At maglalakas loob kang umupo. Kahit ang lolo ko sa tabi lang umupo, hindi mo ba nakikita? Yun Sao, huwag kang mag-aksaya ng oras. Ito ang upuan ni Gisu, ang pinuno ng pamilya Su. Mali ka. Ang pwestong iyon, hindi iyon ang upuan ni Yesu. Iyon ang upuan ng taong iyon, mula sa templo ng Diyos ng digmaan, na nasa likod ni Yesu. Iyon Zhao, tumayo ka agad. Mabuti na, ang pwesto ay para sa akin. Ako ang tamang tao para umupo dito. Walang modo, walang alam na bata. Anong karapatan mo para umupo sa tabi ko? Huwag kang magsalita ng walang basihan dito. Alam mo ba kung sino ang nasa trono ng War God? Gaano kataas ang estado niya? Yun Sao, tumayo ka na. Hindi ito tamang oras para mag-arte. Sabi ko na nga ba, dito lang tayo para magpahiya. Sasabihin ko ulit, tumayo ka. Titingnan ko, ano ang gagawin mo sa akin? Mga tao, itaboy siya, sampalin ng malakas. Sino ang may lakas ng loob? Sino siya? Hindi ko alam. Sino ang may lakas ng loob na galawin si Ian ngayon? Galawin mo nga. Sino ka ba? Masamang salita. Hahanap ng away. Sinampal mo ako, papatayin kita. Sino ka? Bakit ka sobrang mayabang? Ako ang personal bodyguard ni Ian. Zaymeng. Personal bodyguard. Ang tangang bata ay may personal bodyguard. Iyon Zhao, magkano ang ginastos mo? Pinapunta mo ang magandang ito para magpanggap para sa'yo. Sa totoo lang, hindi mo kaya ang gastos. Huwag mo na akong pagsasabihan ng mga walang kwentang bagay. Bumaba ka na agad. Kung hindi, darating na ang malaking tao mula sa pamilya Su. Malaking problema ang aabutin mo. Sabihin ko sa'yo, wala kayong karapatang umupo dito. Umalis na kayo agad. Hindi pwede. Hindi kami aalis. Gusto kong itanong, paano natin ayusin ang sampal ko? Kung ganito, kapag kumalat ang balitang ito, paano na lang ang pamilya Qin namin? Dito sa Haizhou, bigyan mo ako ng paliwanag para sa sampal na ito. Anong paliwanag ang gusto mo? Magluhod kayong dalawa ni Yun Zhao sa harap ko, at magsorry ka agad. Ang tapang naman, tama. Magluhod kayo sa harap ng anak ko at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi rin ako papayag. Gusto mo bang magmakaawa ako sa'yo? Tanungin mo ang anak mo, kung gusto pa niyang mabuhay. Leon Zhao, ano ba talaga ang ipinagmamalaki mo? Paulit-ulit kang gumugulo sa amin. Hindi mo kayang isipin kung ano ang kaya kong gawin. Huling tanong ko na ito sa'yo, luluhod ka ba o hindi? Ano sa palagay mo? Bibilang ako hanggang 3, ang tapang mo. Tawagin ng mga tauhan. Ikaw, babaeng baliw. Hindi na ako makakapigil pa. Mga tauhan, lahat ng guard, magtipon. Pigilan niyo.
Bosu. Bosu. Ang saya-saya pala dito. Pagdating ni Ginoong Su sa Qin family, ako po si Qin, hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Qin. Ginoong Su, kakasagot lang namin sa ilang bagay sa pamilya. Ngayong narito na kayo, sana'y maupo kayo sa pangunahing upuan. Narito na si Ginoong Su, ang maliit na bagay natin. Pag-usapan natin mamaya. Tumayo ka na, bigyan mo ng upuan si Ginoong Su. Tanungin mo si Su Zaidong, ang upuang ito na aking kinaupuan. Matatakot ba siyang umupo dyan? Bastos, narito na si Ginoong Su. Nakangahas ka pang magsalita ng ganyan. Ang upuang ito, talagang para sa isang napakahalagang tao. Eh di dapat tumayo ka rin, kapag dumating na ang mahalagang panauhin. Huwag kang magwala rito, ang mahalagang panauhin ito, ay narito na. Ganon ba? Samahan niyo agad siya rito. Ipakiusap na pumasok sa bulwagan. Narito na po siya sa mismong lugar. Bakit hindi ko siya nakikita? Su Zaidong. Su Zaidong, nagpapakumbaba akong bumabati sa inyo, Ginoong Ye. Tumayo ka. Salamat, Inoye. Emersu, bakit mo binabati ang tangang bata? Bulag ang mga mata mo. Siya ang nasa ibabaw ng lahat. Ang Kunlun War God. Ano? Kunlun War God, hindi ba siya naging tanga sa loob ng 2 taon? Ruru. Ito ang sorpresa na ibibigay ko sa iyo ngayon. Noong tanga ako, sinabi mo na alagaan mo ako habang buhay. Ngayon, hindi na ako tanga. Ako na ang magpoprotekta sa iyo. Simula ngayon, hindi ko papayagan ang sinuman na saktan ka. Sabi ko na, ang asawa ng anak ko, ang pinakamahusay na asawa. Ang Kunlun War God ay asawa ng anak ko. Ay, talagang may awa ang langit. Oo. May awa ang langit. Talagang masaya at kapuri-puri ang Kunlun War God. Ay asawa ng anak ng pamilya Kim. Talagang napakaganda, hindi mo ba pinatalsik ang Kinroro sa pamilya Kim? At tinanggal sa pamilya Kim, ako pa rin ang asawa ng anak ng pamilya Kim. Siyempre, mag-a-apply ako sa tatay ko, agad na ibabalik ang Kinroro sa pamilya Kim, at gawin siyang general manager ng Kim, upang pamahalaan ang lahat ng bagay. Tama. Ibigay mo lahat sa kanya, ngayon lang ibabalik, parang medyo huli na, diba? Bayaw, hindi kami nakilala ang tunay mong halaga. Nagkamali kami, patawarin mo kami. Zimeng, Nandito ako. ang dalawang ito ay masama hanggang buto. Mula ngayon, tanggalin sila sa Haizou. Magpalimos para mabuhay. CJ, Bayaw, bigyan mo kami ng pagkakataon. Pamilya tayo, hindi ba? Kapag nagkamali, dapat magbayad. At ito ang bayad. Ang signing ceremony ng Qin at Su ipagpatuloy. Si Kinroro ang magiging punong responsable. hindi ko inakala na ang kilalang Kunlun War God ay ikaw talaga. Hindi rin ako nag-akala. 2 taon na ang nakalipas. Napakatanga ko noon, pero hindi mo ako iniwan at inalagaan. Akala ko talaga, magpapakain at mag-aalaga ako sa'yo araw-araw. Sa lahat ng kailangan mo, habang buhay na ganito. Noon, napakatanga ko. Nag-isip ka ba? Naiwan ako. Ano sa palagay mo? Meron, sigurado, hindi ba?